Nakakainis talaga ang nobelang ito. Ang anak na babae ng Marquess na si King Wanrong. Dati ay ang tunay na anak na babae ng punong ministro. Ngunit pinilit siyang magbitiw sa sariling buhay ng kanyang kabit at peking anak na babae. Nabaliw ang panganay na anak na babae, habang ang bunso ay kinuhanan ng balat ng peking anak na babae. Namatay sa digmaan ang anak na lalaki, talagang nakakagalit ito sa akin. Naku, nahumaling ako sa pagbabasa ng nobela at nakalimutan ko ngayon ay ang araw ng aking pagsubok sa kidlat. Kinglan, nagising ka na. Ito ang tahanan ng Marquess ng Yongi. Walang makakapag-api sa iyo. Mabuti na lang at nakabalik ka. Ang tahanan ng Marquess ng Yongi, baka ako ay napunta sa libro bilang ang hindi na babae na pinalitan ko kakayanan. Si Shen Kinglan, hindi ko dapat ipaalam sa kanila na ako ay napunta sa loob ng libro. Si Pinglan ang nagsasalita, pero hindi naman siya nagsasalita. Paano ko naririnig ang kanyang boses? Siguro, dahil magkasundo ang puso namin bilang mag-ina. Inay, sa wakas ay nakabalik na ang ate mo. Makakapanatag ka na rin. Pinglan, hindi kita nakasama noong lumalaki ka. Laging may panghihinayang ang ina sa iyo, at tiyak nagagantihan kita ng mabuti. Mamaya ay magkukunwaring masakit si Shen Lianyi para mapaalis ang ina. Kaya naman ako ay pinahirapan ng mga alila at sinabing, ako ay isang taong may ina ngunit walang nag-aruga. Inay, sabi mo gagantihan mo ako. Ngunit nang may problema ang iyong ampon, pinili mo pa ring iwanan ang iyong tunay na anak. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Kinglan? Inay, medyo masama ang pakiramdam ko. Nagkukunwaring may sakit si Lianyi. Totoo pala ang sinabi ni Kinglan. 20 taon kaming hindi nakita ni Lanner. At ngayong nakita ko na siya, paano ko siya pababayaan? Lianyi, kung masama ang pakiramdam mo, umuwi ka na sa iyong kwarto. Ipapatawag ko ang doktor para sa iyo. Kakabalik lang ng ate mo, marami akong dapat asikasuhin para sa kanya. Palagi akong paborito ni inay, kahit maliit na sakit lang ay nag-alala siya. Bakit ganito Zian gayon? Dalhin ninyo ang mga regalo ko para kay Kinglan. Ilabas niyo. Lanner, hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Kaya ayon sa mga gusto ng mga dalaga, naghanda ko ng ilan para sa iyo. Salamat, inay. Sa mahabang panahon na kasama ko ang matandang babaeng ito, hindi niya ako binigyan ng ganito karaming magagandang bagay. Anong karapatan ni Shen Pinglan? Gusto ni Lanner. Lahat ng ibinigay ni inay gusto ni Lanner. Ang inang ito, sa aking nakakauwi lang na tunay niyang anak, ay mabuti, kaso siya na isang tunay na anak ng punong ministro. Pagkapanganak sa akin, pinalitan pala ni tatay at ng kabit ang mga bata. Inay ko, ang minahal mong pinakamamahal na hiyas. Sa totoo lang, anak ng kabit ang pinapalaki mo. Si Marquis ang pumalit kay Lanner, pala. Ang minahal kong Lianyi ng maraming taon, anak pala ng Marquis. At ng ibang babae, inay. Hindi ba't sinabi ko na? Kapag hindi maganda ang pakiramdam, umuwi ka na sa kwarto. Hindi ako doktor, hindi ako marunong magpagamot. Inay, marunong ako magpagamot. Noong nasa probinsya ako, nag-aral ako ng medisina sa isang manggagamot. Espesyalista ako sa mga sakit tulad ng sakit ng ulo at lagnat. Ikaw, huwag kang lalapit. Inay. Bitawan mo ako. Kapatid, tiisin mo lang, malapit na itong mawala. Pinaglaruan mo ang aking ina sa pagpapanggap na may sakit. Tingnan natin kung paano kita gagamutin. Shen Kinglan, ikaf. Anong ginawa mo sa akin? Kapatid, tinurukan kita ng karayom. Tignan mo, hindi na masakit ang dibdib mo. Ang pagdighay na ito ay side effect lang. Bukas gagaling na ito. Ikaf. Pinglan, ang hirap ng pinagdaanan mo sa mga taong ito. Inay, hindi naman ako nahirapan. Ang tunay na nahirapan ay ikaw, inay. Noon, para makuha ka ng tatay kong gago. Ang tunay na anak ng punong ministro, nagplano siya ng kidnapping. Tapos nagpanggap na siya ang nagligtas at nag-iisa kayo ng isang gabi. Sinira ang reputasyon mo, kaya napilitan ang lolo ko na ipakasal ka sa tatay kong gago. Shen Xiancheng. Palang ang pagkikita natin,
Plano mo pala lahat. Anong ginawa ninyo kay Liani? Umiyak siya at tumakbo palabas. Nakita ko na po si tatay. Anong klaseng ugali yan sa pakikipag-usap sa akin? Nagising na ang ina ko. Shenzi Ancheng. Paano Montag ako niloko? Anong kalokohan to? Kailan kita niloko? Noon, paano mo talaga ako napangasawa? Wala ka bang alam? Baka naman si Kinwanrong. Alam na ang nangyari noon? Mahal, ano ba yang sinasabi Montag? Nalimutan mo na ba? Noon, pinagkasunduan tayo ng emperador. At naging magandang kwento pa sa buong lungsod. Ikaf. Ina, palang kayo ni tatay ay pinagkasundo ng emperador. Kung pinagkasundo kayo ng emperador, tiyak na tapat si tatay sa'yo. Buti na lang nagapan ni Lan Ako at ang Marquess ay pinagkasundo ng emperador. Kung ipipilit ang paghihiwalay, baka masira ang dangal ng emperador. Et matamay PA ang Prime Minister S residence. S an gayon. Magkunwari muna akong walang alam hanggang sa mahuli ang kabit. Tipunin ang sapat na ebidensya at humingi ng kapahintulutan sa emperador para maghiwalay. Marquess, kanina ay nakunwari si Liani na may sakit at nagpumilit na agawin ang atensyon ni Lanner. Kaya medyo naging masakit ang mga sinabi ko. Huwag mo sanang damdamin, Marquess. Paano magkukunwari si Liani na may sakit? Mahina ang katawan ng batang yon. Halika, samahan mo akong puntahan siya. Wanrong, kinakausap kita. Tatay, kakabalik lang ng anak ko, hindi ko talaga siya maiwan. Kung ayaw ninyong sumama, ako na lang ang pupunta. Tatay, mag-ingat ka, baka maipit ang paa mo. Huwag mong apihin ang nanay ko, kung hindi, babagsak kang parang aso. Tatay, ayos ka lang ba? Gusto mo bang samahan kita ni Lanner? Hindi na, hindi na. Kahit namulat ang nanay ngayon, baka balang araw ay malinlang ulit. Nang kabit na iyon. Kailangan kong maghanda ng maaga. 20 taon na kaming kasal ng Marquess. Kung may kabit siya sa labas, hindi posible na walang nakakapansin. Maliban na lang kung nasa loob ng Marquess residence ang babaeng yon. At isa sa mga malapit sa amin. Ed, bumalik na si Lanner. Dapat sana'y ipinaalam mo sa akin para makapaghanda ako ng regalo. Ito ang tunay na ina ni Shen Liani. Ang kabit ng tatay ko, si Phil Kaiping, ay dating pulubi sa kalsada. Mabait ang nanay ko at tinulungan siya. At naging magkapatid pa sila. Sa loob ng maraming taon. Pinatira siya sa bahay, pero ginabi pa niyang umakyat sa kama ni tatay. Walang hiya. Ito siguro ang bagong muli kong pamangkin. Ang ganda-ganda mo talaga. Talagang kamukha mo ang ete mo. Ito ang maldita na yun. Na nagpahikab ng tuloy-tuloy kay Liani. Tingnan natin kung paano kita paparusahan. Ikaw, Ito si Tia Fu. Aking kapatid sa Turing. si Tia Fu pala. Narinig na ni Lanner bago pumasok sa mansyon. Na ang nanay ay may kapatid sa Turing, lagpas 30 taong gulang, nagkaanak ng walang asawa. At patuloy na nakatira sa GF Mansion. Ngayon ko lang nakita si Tia Fu. Ikaw talaga ang huwaran namin. Ang tarantadong to, ganito ako sabihan. Pinahiya mo ang aking Liani. Tingnan mo, babayaran mo to. Biglaan ang pagdating ni Tia, wala akong handang regalo. Kanina, dumaan ako sa bayutang. Nakita ko itong pulbos. Bagay na bagay kay Lanner. Subukan Montag. Anong pulbos? Ito ay lason na may halo. Kung ipapahid ko to, magkakasugat ang mukha ko. Halika. Ete, bakit mo hinipan ang pulbos sa mukha ko? Ang bango kasi ng pabango mo, hindi ako napigilan. At napasubo ako. Tia Fu, ang mukha mo ang daming pulang pantal. Kayong dalawa, maghintay kayo. Liani, dahan-dahan ling. Ang muka kao. Kasalanan ni Kinwanrong at Shen Pinglan. Ang bata. Tahimik lang, baka mahuli tayo ng nanay at anak. Ikaw ang may kasalanan, Yuye, kaya kami.
naabot sa ganitong kalagayan. Dapat ay pinakasalan ni Liani ang isang prinsepe tulad ng panganay mong anak. Pero ngayon, dumating si Shen Pinglan. Kailangan bang ibigay ni Liani ang kanyang posisyon bilang panganay? Tatay. Hindi ako sang-ayon. Ano bang magagawa ka o? Tuwing ika-15, ang panganay mong anak na prinsesa ay uwi kasama ang prinsep. Kung makakalapit si Liani sa prinsep at maging pangalawang asawa, hindi ba't si Shen Pinglan ay mapapailalim pa rin kay Liani? Hindi pwede. Ang iming Yonglihaw Mangsyon ay nagpakasal na kay King Yun sa palasyo bilang prinsesa. Paano namin ipapadala ang isa pang anak? Naku, General, nalilito ka. Ang bawat karagdagang kapangyarihan ay dagdag na proteksyon kung ikakasal din si Liani sa silangang palasyo. Pag umupo na ang prinsip bilang hari, ang Yongyi Marquisate ay magkakaroon ng 2 reyna. Ikaw na ang tunay na ama ng reyna. General, ikaw ang pipili, ang batang si Shen Pinglan na hindi mo nakasama sa kanyang paglaki, o si Liani na iyong minahal at pinalaki. Tatay. Sigenanga. Inay. Yun Ito ang iyong et na si Champignon, ang asawa ng prinsipe sa silangang palasyo. Nakita ko na ang ate. Siya pala ang aking ate. Ang bait-bait at ganda niya. May naririnig akong boses ng bunsong kapatid. Sino ang nagsasalita? Hay, ako talaga ang kawawa. Buong puso kong tinulungan si Shen Liani. Ipinakilala ko siya sa mga anak ng mga prinsipe. Pero ang totoo, gusto pala niyang maging ikalawang asawa ng prinsipe. Talagang bunsong kapatid ang nagsasalita. Sabi niya, gusto ni Shen Liani maging asawa ng prinsep. 8. Narinig ko pumunta rin ang prinsipe. Kasama niya sa silid-aklatan ang tatay. Usap lang ang dahilan, droga ang totoo. Sinabihan na ni tatay si Shen Liani na pupunta ang prinsipe sa silid-aklatan. Nilagyan ni Shen Liani ng droga ang saak. Doon, baka ngayon palang nagkakasala sila. Inay. Ang reaksyon ni Yuner. Parang naririnig din niya ang iniisip ni Lanner. Huwag kang mag-alala, Yuner. Ate ko siya, tutulungan ko siya. Inay, nagalit sa akin si tatay kahapon. Gusto kong humingi ng tawad sa silid-aklatan. Inay, ate, umayag kayo, umayag kayo. Baka malagay sa peligro ang prinsipe. Sige, sasama ko sa iyo at sa ate mo. Tara na. Prinsipe. Bastos. Matagal ko na po kayong hinahangaan. Pakios up. Mava po kayo. Yun Nangahas kang akitin ang prinsep. Ate, patawarin Montag ako. Shen Liani, ang kapang Montag. Naglakas loob kang bigyan ako ng gamot. Patawat, Your Highness. Hindi ko piyo balak saktan kayo. Patawarin niyo po si Liani. Siya ay lamang obsessed sa kanya at ang Crown Princess. Bilang magkapatid, patawarin niyo na po siya. Si Kinglan lang ang kapatid ko. Si Shen Liani, isang ampong lang. Ano ba ang halaga niya? Kung ampon lang, hindi na kailangan ng awa. Yun si Shen Liani ay pangalawa mong kapatid. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? Nabasa ko sa mga kwento, may parusang isang si Dinten. Hindi ko alam kung ano ang hitsura noon. Si Shen Liani ay ampon lang sa aming pamilya. Nagkasala ng malaking pagkakamali, ikinahiya ang aming angkan. Hindi na pwedeng patawarin. Tauhan, ilabas siya. Bigyan siya ng isang ZANG. Huwag, ate. Nagkamali ako, pakiusap patawarin mo ako. Ed, bitawan mo ako. Liani, okay ka lang? Tumayo ka. Shen Xiancheng, duwag ka. Paano mo hinayaang masaktan si Liani ng ganito? Dalhin na siya. Sandali. Ano iba pa ang masasabi ng Dukiya? Kakabalik lang ni Kinglan,
masyadong madugo, hindi maganda, na rin kay King Lan. Hindi mo pwedeng lubusang sirain si Liani, tama ba? Ito na naman ang tatay kong traidor. Nagdadahilan para kay Liani. Kung papatawarin siya, pamilya ko ang masasaktan. Tatay, ano ang gagawin niyo? Ang kanyang Highness the Prince ay dito. Naniniwala ako, Dad. Napatas ang desisyon niyo. Tama ba? Naniniwala ako, Lienan. Nabibigyan niyo ako ng kasyasiyang sagot. Ang bastos ng babaeng ito. Mukhang kailangan kong bigyan ng malupit na parusa si Liani. Kung hindi, sampalin siya ng 20 bises. Edi 40 beses. Mahina ang katawan ni Liani, hindi niya kakayanin. Huwag po, tatay. 50 bises. Maki Matalainen. Mabuti ang desisyon ni tatay. Dalhin na siya. Alice, Bitawan mo ako. Baitawan mo ako, Lian Yi. Tigil na, tigil na, tigil na. Huwag mo na akong saktan. Nagkamali na ako. Lian Yi, masakit ba? Hayaan mong tingnan ka ng ina mo. Huwag mo na akong intindihin. Hindi ako minamahal ng ama ko at wala ring magagawa ang ina ko. Ang kuya ko pa ay isang anak sa labas na ikinahihiya. Anong saysay ng buhay ko sa mundong ito? Liani, paano mo nasabi yan? Nasasaktan ang puso ng ina mo, Liani. Kung hindi dahil kay Kinwanongan, sa kanyang 3 anak, hindi sana kami ng ina mo napunta sa ganitong kalagayan. Kinwanrong. Ang lakas ng loob mong pasaktan ang anak ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung gagantihan ko ang iyong buktong na anak. Kapag ang anak ko ay naging legal na tagapagmana. Tingnan natin kung matatawa ka pa. ina. Ina, nakauwi na ang anak mo. Anak, buti na lang ligtas ka sa paglusob sa mga tulisan. Cheer, ito ang iyong kapatid na si Kinglan. Kamusta, kuya? Ikaw ba ang aking kapatid na si King Lan na napalitan? Ito pala ang aking kuya na laging nasa isip ang pag-ibig. Ang boses na ito, baka siya. Ano ang ibig sabihin ng laging nasa isip ang pag-ibig? Ako ba ang tinutukoy mo? Ang lakas ng dragon energy. Perfecto ito para sa cultivation. Kung makakapag-dual cultivation ako sa kanya, maaabot ko ang celestial realm. Malapit na itong matupad. Zeno Ito? Si Gujingshi po, nakikipagkita sa inyo, madam. Kamusta, miss? Ina, muntik nang mawala ang buhay ng anak mo sa paglusob sa mga tulisan. Salamat sa tulong ni Jingshi. Kaya ligtas akong nakauwi. Kung ang Your Highness ay hindi pa pinayagan sa akin na ipakita ang kanyang pagkakakilanlan, sigurado akong papayagan ko sinyang na mag-set up ng magandang talahanayan sa Haupu. Si Gujingshi ang pinakamahinhin. Ikatlong prinsipe ang madilim at baliw na bida sa libro. Laging may ugali ng pagsakasali. Pero hindi naman siya mukhang ganoon. Paano alam na maliit na kapatid na babae ang pagkakakilanlan ng kanyang mataas? Ano ba ang madilim at baliw? At bakit niya gustong sakalin ang lig ng tao? Ate, pwede bang linawin mo ang sinasabi mo? Siya pala ang ikatlong prinsep. May dahilan siguro siya sa pagtatago ng pagkatao. Mas mabuting huwag ko na lang siyang ibunyag. Maraming salamat, Jigu, sa pagligtas mo sa amin. Tone Kang. Mahusay na benefactors ni Yong Yihufu. Mabuti naman at dumating ka, Ginonggo. Maupo ka. Ol, hindi ko ibinunyag ang tunay mong pagkatao. Pero parang alam na ng lahat. Ang ganda ng kamay niya, sayang lang kung pambigti. Dapat gamitin sa ibang bagay tulad ng paghaplos sa mukha ko. Sige na, ang ganda ng character na white on the outside, black inside, anggas pakinggan. Kung ako ang tatanungin, ayaw ko talaga. Cheer, ngayon mong pag-uwi, dito ka na lang muna magpahinga sa bahay. Ganong pongga, ina, pero inanyayahan ako ni Chiaoru na sumama sa kanya bukas sa Lantern Festival. Ang kuya kong to talagang love struck. Kung date yan, edi go. Pagkatapos, wala nang imik. Ano ibig mong sabihin? At Inay, isa sa mga dahilan ng pag-uwi ko ay para pag-usapan ito sa inyo. Gusto ko po,
pagkatapos ng Lantern Festival, na mag-propose kay Xiaoru sa pamilya ni Vice Minister Chiao. Si Xiaoru ay isang tunay na green tea, manipulative at makapanggap. Gustong-gusto niyang umangat sa lipunan. Ang dahilan lang kung bakit niya sinabi ang nararamdaman sa kuya ko ay dahil sa kapangyarihan ng aming pamilya. Habang inistring along si kuya, nakikipag-flirt din siya sa iba't ibang lalaki. Bakit ako tinitingnan nila? Kung gusto mong mag-propose, edi mag-propose ka. Sana lang ay mabuhay si kuya hanggang sa araw na yun. Dahil nung gabi ng Lantern Festival, pinapatay siya ni Fukaping. Nahulog siya at nabali ang binti habang sinusubong iligtas si Xiaoru. Kaya naman iniwan siya ni Xiaoru. Mula noon, malungkot na si kuya palagi. Xie. Para sa akin, dapat pag-isipang mabuti ang pag-asawa. Hindi na kailangan pag-isipan pa, inay. Dahil illegitimate child S.I. Xiaoru. Lagi siyang napapabayaan sa pamilya Xiao. Pangako ko sa kanya na pakakasalan ko siya, kaya tutuparin ko. Pero, Pakiusap ko po, inay, pahintulutan niyo ako. Si Xiaoru lang ang gusto kong pakasalan. Kung wala si Rower, mas gugustuhin ko na lang mamatay. Talagang may taong gustong-gusto mamatay ah. Cheer, naalala ko na ang sinabi mo. Kapag may pagkakataon, pupunta tayo sa bahay ni Vice Minister Chiao. Maraming salamat, inay. Ang saya. Bukas, sasabihin ko agad kay Rower. Ang magandang balitang ito. Hindi ko pwedeng hayaan na may mangyari kay Shenji. Kailangan kong protektahan siya. Kuya, simula noong umuwi si King Lan, hindi pa ako bumisita sa Beijing. Kung hindi, sabay na tayo bukas. Ay hindi pwede, ako at ang magiging ate mo. Matagal bago kami nakita ulit, ang kulit mo. Huwag kang makialam, umalis ka diyan. Ay kuya, hindi kita istorbohin. Ikaw at si Xiaoru. Kasama ko siya. Ako? Ang abala si Kuya Yingshi. Wala siyang oras para maglibot kasama mo, ang kulit mo. Dito ka na lang sa bahay, huwag kang lalabas. Bukas makikita ko na si Rower. Kailangan kong maghanda ng mabuti. Naiinis ako. Talagang pagdating kay Xiaoru. Ang kuya kong love-struck nawawala sa sarili. Ako na napakatalino, bakit may ganito? Tangang kuya. Mrs., handa na ang mga tauhan natin. Hintayin na lang nating mahuli si Shenji. Mabuti. Tandaan mo, huwag hayang mamatay si Shenji. Nang madalian. Opo. Ay Liani, itong ina. Nang ako'y umuwi galing sa labas, nakita kong nasa likuran si Shen Pinglan. Naku, kubli-kubli. Sisira sa plano natin. Huwag kang mag-alala, papatahan ko siya. Maupo ka. Kung ayaw nila akong isama, susundan ko na lang sila ng palihim. Mga tauhan. Hulihin ang magnanakaw na ito. Opo. Ate, bakit ka nandito? Kahit anong ingat Montag. Ang magnanakaw ay galing sa loob ng bahay. Habang pialang sinabi ni Liani na may nawawala sa kanyang kwarto. Ngayon ikaw naman ang nagkukubli-kubli sa likod ng bahay. Tiyak ninakaw mo ang mga gamit dito at ibinebenta. Naku, nagkamali ako. Kakalipat ko lang. Hindi pa stable ang katawan ko, nahuli nila ako. Hindi ko magamit ang aking mahika. Katawa-tawa, ito ay yung Ihaw Mansion, ako ang tunay na anak dito. Magnanakaw sa sariling bahay? Nakakatawa. Hindi natin masasabi, baka. Galit ka sa akin kaya nagplano ka ng masama. Nilinlang mo pa ang ina para bigyan ka ng maraming alahas. Hindi ka akalain na ganito ka pala. Ngayon, ako na ang maglilinis sa bahay na ito para sa ate. Maliban sa iyo, munting kaibigan, may tao. Narito. Bigyan mo siya ng bitay dito mismo. Opo. Ete, sabi mo sa probinsya ka na lang tumira. Bakit ka pa pumunta dito para magpanggap na kamag-anak? Dahil hinahadlangan mo ang daan ko, mamatay ka na lang. Kakadating ko lang dito, mamamatay na ba ako agad? Baka hindi na umabot si kuya. Tigil.
Sino ka ba? Naglakas loob kang gumawa ng kalokohan sa aking bahay ng Yongi. Ayos ka lang ba? Pag uwi ko, lalo akong nag-alala. Buti na lang dumating ako, kung hindi, patay na ang dalagang ito. Okay lang ako. Pero baka may problema si kuya. Hoy, tinatanong ka ni Inay. Maingay. May kabayo ako, hatid na kita. Takbo na. Kuya Chi, tulungan Montag ako. Ang binti ko, may utos na huwag hayaang madaling mamatay ang lalaking ito. Dapat mahirapan siya. Huwag kang matakot. Rower, patay ka na. Zana pala. Sinunod ko na lang si Ed. Tigil. Hinawakan mo ang kapatid ko, pumayag ba ako? Zugurin ninyo. Kuya, kamusta ka? Gumagana pa ba ang binti mo? Huwag mo akong intindihin. Tingnan mo muna si Ruwer. Nawalan siya ng malay. Muntik ka nang mamatay, nag-aalala ka pa kay Xiaoro. Kuya, wala naman siyang problema, kaya niyang pumatay ng 9 na baka. Nagkukunwari lang siya. Kung ayaw mong tulungan, ako na. Sige, ako na ang bahala. Dito ka lang. Hindi ko alam kung totoo o peke ang pagkawala mo ng malay. Kapag tinusok kita ng karayom, kahit kalahati ka nang nasa kabilang buhay. Dapat kang bumalik. Hahaha, AK na ako. Kuya, tingnan mo, okay naman siya. Uwi na tayo. Ikaw na ang bahala dito. Opo. Ang lakas ng loob mo, hinawakan mo si Cheer. Siya lang ang tunay na anak ng aking bahay. Hari, hindi ako ang gumawa. Paano ko magagawa yon? Si Cheer ay anak ko rin. Nakita ko na siya mula pagkabata. Ama. Oo, Ama. Wala silang ebidensya. Bakit nila sinasabi na si Ina ang may gawa? May mukha ka pang magsabi ng ebidensya. Mga tauhan ni Third Prince. Nagbigay na ng salaysay ng salarin kaninang umaga. Akala mo perpekto ang ginawa ninyo? Ate, tulungan Montag ako. Sandali lang nun. Nakamali lang ako, ate. Nagkamali lang. Talaga? Dahil nagkamali ka. Pinagdiskitahan mo ang buhay naming magkapatid. Huwag kang magpadaig, inay. Bakit hindi pa nakikiusa si Mrs. para kay Kaiping? Magkapatid sila sa Turing. Ama, mas mabuting magpasya ka na agad. Naghihintay pa si Minister Chiyu. Kahit kapatid ka sa Turing ni Mrs., papatayin kita ngayon. Ama. Teka. Inay, alam kong hindi mo hahayaang patayin kami ni Ama. Mrs., huwag kang makiusap para sa kapatid mo. Kailangan ko siyang patayin ngayon. Ama, masakit sa kamay kapag sinaktan mo. Gamitin mo ito, mas madali at hindi masakit. Inay, ikaw talaga. Ama. AMA, bilisan Montag. Inay, paano mo nagawa yon sa tiya? Ama, kung nahihirapan ka, tulungan kita.
Ayos ka lang ba, ama? Kung hindi kayang gawin ni ama, dapat silang pairalin ayon sa batas. Zondin, samahan ninyo akong ikulong ang dalawang ito. Teka, Ano pa ang sasabihin mo? Ete, ako lang ang may kagagawan nito. Nadala lang si Liani, wala siyang kasalanan. Pakiusap, palayang Montag si Ate Liani. Tama, bata P.A. Lian Yi. Ano ba ang alam niya? Nakaramdam lang siya na mas pinapaboran mo si Lana. At siya'y pinabayaan. Pinagdiskitahan niya ang buhay ko kagabi. Ama, pareho naming anak ni Shenliani. Pero bakit? Itinuturing mo siyang napakahalaga. Ano naman kami ni Kuya? Humph, nag-aanak ako ng isang lalaki at dalawang babae. Pinabayaan niyang saktan ng mga anak niya. Ang mga anak ko, walang konsensya. Si Lanner ang tunay kong anak na babae. Mali ba ang pagmamahal ko sa aking anak? Siyempre hindi, ngunit si Lian Yi ay inosente. Wanrong, hindi ka ba pwedeng maging mapagbigay? Ayaw ko nang mabuhay, hayaan mo akong mamatay. Bakit nung dumating ang ate ko, hindi mo na ako mahal? At ipapadala mo pa ako sa kamatayan, ang 20 taong pagsasamang ito. Sa iyong puso, wala na bang halaga ang lahat? Ang aking ina ay napakabait at ngayon ay mukhang humina na ang kanyang loob. Ang amang salbahe ay patuloy na naninindak. Determinadong iligtas si Shenliani. Ngunit kung masyadong magaan ang parusa, magkakagulo pa rin siya. Inay, baka pwedeng parusahan siya sa pagsusulat ng mga alituntunin ng pamilya, ganito. Wala na siyang oras para magkagulo. Pwede kong huwag ipasok si Shenliani sa bilangguan. Ngunit, kagabi ay kasabwat siya ni Fu Keiping. Sa pananakit sa kanyang ete, hindi pwedeng magaan ang parusa. Parusahan siya sa pagbawas ng kalahati ng kanyang allowance at pagsusulat ng mga alituntunin ng pamilya ng 30 bises. Hindi siya pwedeng lumabas hanggat hindi tapos. Dalhin siya. Opo. Inay, Lian Yi, pinahirapan kita. Walang silbi ang iyong anak. Hindi ko kayang labanan ang Shen Pinglan. Hindi kasalanan mo ang Shen Pinglan. Ang babaeng iyon ay napakatuso. Hindi ko alam kung kailan. Nakipag-ugnayan sa ikatlong prinsep. Si Pinwanrong ay patuloy na nagpapabantay sa akin. Hirap na hirap ang iyong anak na tapusin ang pagsusulat ng mga alituntunin bago makalabas. May sasabihin ako sa iyo, Inay. Inay, naalala mo ba noong gabing iyon? Paano tinalo ni Shen Pinglan? Tayong mag-ina. Sinasabi mong may mahika siya bago ako makulong. May balita akong may dumating na master sa templo sa Timog. Pwede kang humingi ng mahika sa kanya. Baka si Shen Qinglan. Ito ay isang FOTS. Inay, pupuntahan ko siya. Ngunit bago yon, Liani, tulungan mo muna ako sa isang bagay. Ano pa yon, Inay? Halika, marumi at mabaho dito. Ayaw ko nang manatili. Kinuha mo ang token na ito at pumunta sa mansyon ni Shilang upang hanapin ang Shilang Xiao. Sabihin mo sa kanya, ano man ang mangyari, hanapin niya ang paraan. Para may ligtas ako dito, Minister Xiao. Hindi ba yon ang ama ni Xiaoro? May relasyon ba kayo ni Minister Xiao, Inay? Inay, gagawin ko ang lahat. Kuya, baka pwedeng ipahanap ni Jingxi ng doktor para sa iyo. Ano sa palagay mo? Tama ang sinabi ni Kinglan na kapatid. Ipapatawag ko na ang aking doktor. Huwag na, tingnan mo kuya. Malakas pa ang katawan ko. Pilay lang ang bukong. Tingnan mo, 3 buwan na. Mahigit 3 buwan na, halos gumaling na ang sugat. Huwag na nating abalahin si Jingxi. 3 buwan na. Bakit hindi ako dinalaw ni Rower? Ginoo, narito si Binibining Xiaoru para bisitahin kayo. Naghihintay siya sa sala, dumating na si Rower. Pasok mo siya agad. Bumalik na naman ang tangang sila, Shachun. Nagmamadali kang ibigay ang ulo mo kay Xiaoru, no? Ngayon ay nakaligtas ang binti mo. Kung makakasama mo ulit si Xiaoru. Sa susunod, patayin niya ang iyong pagkatao, tapos ka na. Kahit na hindi ganoon si Rower, pero ang mga sinabi ng kapatid ko ay tila nagkatotoo. Kuya Chi. Ang bilis magbago ng mukha ng babaeng ito. May ganito palang kagandang babae sa mundo. Kuya Chi, ako si Rower, pasensya na. Nawalan ako ng malay noong araw na yon. Kuya Chi, okay ka lang ba? Kuya, ako ay... Talagang inosente ang tangang kapatid ko. Gusto lang ni Xiaorong malaman kung patay ka na. Kapag may nangyari sa iyo, hahanap agad siya ng kapalit. Kung magpapanggap ka na pilay,
Subukan natin si Xiaolu. Malalaman natin ang tunay niyang ugali. Hindi ako naniniwala na ganoon si Ruwer. Tiyak na tunay niya akong mahal. Kapag may nangyari sa akin, hindi niya ako iwan. Patutunayan ko sa inyo. Ruwer, sabi ng Dr. Pilay ang binti ko. Hindi sigurado kung gagaling pa. Ay, nakuha mo na ang punto kuya. Pilay ka na? Ruwer, kahit Pilay ang binti ko. Pero hindi naman sinabi ng doktor na hindi nagagaling. Pagkatapos ng kasal, makakapagpatayo ako ng maaming tindahan para sa iyo. Hindi Shenchi. Ganyan ka nan gayon. Baka dapat kanselahin na lang natin ang kasal. Bakit? Ayaw mo bang pakasalan ako? Dahil lumpo ka na at nasa prime ako ng buhay ko. Ang dahilan ko sa pagpapakasal sa iyo ay para makaalis sa pagiging illegitimate child. Maraming lalaki sa lungsod ang nanliligaw sa akin. Wala akong dahilan para mag-aksaya ng oras sa iyo. Bakit mo sinasabi yan kay Kuya Shen? Tama ang sinabi ng kapatid ko. Paano niya mapapangasawa ang kapatid ko? Isang ordinaryong tao lang siya. Ang nawala lang kay Shenchi ay isang binti. Pero kung pakakasalan ng kapatid ko siya, buong buhay niya ang masasayang. Putol na ang binti ni Kuya Shen. Pero nananatili siyang tunay na anak ng Marquess ng Yongi. Hindi malulugi ang kapatid mo kung pakakasalan niya ito. Isang pilay lang siya, walang silbi. Pangalan lang ng tunay na anak ng Marquess ng Yongi ang meron siya. Hindi niya maabot ang mga importanteng posisyon. Sa tingin ko, malapit nang bumagsak ang Marquess ng Yongi. Kung talagang mahal niya ako. Lalo niya akong hindi dapat hilingan ng awa. Ikaw, Kuya Yingshi, tumigil ka na. Ang ganda ng mga salita ni Xiaoru. Ang kapatid ko ay isa lang sa marami niyang nililigawan. At siya ang may pinakamataas na estado. Ngayong may nangyari sa kapatid ko, naghahanap na siya ng iba. Ruwer, ikaw at ako. hindi dahil sa estado ko. Hindi ganito, hindi ba? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kung hindi ka tunay na anak ng Marquess ng Yongi, hindi kita titingnan kahit isang beses. Mag-ingat ka. Tama pala ang sinabi ng bunso. Binibining Kinglan, hanggang sa muli. Kapatid. Ruwer, paano niya nagawa ito sa akin? Siyempre, dahil hindi naman talaga siya mabuting tao. Kuya, dapat mahalin mo ang isang taong mabuti sa simula pa lang. Hindi yung pipilitin mong maging katulad ng gusto mo ang isang masamang tao. Hehe, ang lalim ng sinabi ko. Tiyak na nahilo si Gu Jingshi sa ganda ko. Ganito na ang nangyayari sa akin. Tapos ganito ang ginagawa ninyo sa hab ko. Tama ba ito? Nakakainis, bakit hindi pa namin nararating ang templong ito? Guro, may demonyo sa aming bahay. O, sabihin mo sa akin ang detalye. Aray. Ganyan na po ang nangyari, Guro. Pakitulungan po kaming patayin ang demonyo sa aming bahay. Mukhang may kakayahan ang babaeng demonyo sa inyong bahay. Kulang pa ng kaunting lakas ang aking demonikong sining. Sakto, ituturo ko sa batang ito ang soul devouring art, gawin siyang aking furnace, upang masipsip ang kanyang malalim na mahika. Kaya ituturo ko sa iyo ang ilang teknik, para makipaglaban ka sa demonyo pag uwi mo. Salamat, Guro. Xiao lang. Sino ang mas malambing, ako o yung babaeng iyon sa bahay mo? Sino ang mas malaga? Ikaf talaga. Yung babaeng iyon, kapag tiningnan ko siya, ayaf kaon gang halikan. Kung hindi lang mayaman ang tatay niya, hindi ko siya pakakasalan. Salamat kay Xiao lang. Kaya ako nakalabas agad mula sa bilangguan. Naku, ano bang sinasabi mo, Tak? Keeping? Maliit na bagay lang ito. Dahil sa ating relasyon, paano kita pababayaan? Et saka, pinagkalooban mo pa ako ng isang ziheng. Napakagaling na anak. Tama. Tingnan mo yung lehitimong anak mo, napakawalang hiya. Hindi may hahambing sa ating zaheng. Totoo yan. Sana kahit kalahati lang ng galing ni Ziheng ay mayroon siya. Nauso pa ngayon, palagi siyang nagpupumilit na pakasalan ang pangalawang anak ng Marquess. Nababaliw na ako sa pagkabahala. Shen Kinglan. Oo, tama, si Shen Kinglan. Bagay na bagay naman si Xiao Yan at si Shen Kinglan. Inay, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Mabuti nang dumating ka, Lan'er. Ito si Madam ng Vice Minister. Naku, ang laki ng katawan ni Madam ng Vice Minister. 10 kay Fu Kaiping ang kayang patayin sa isang suntok.
Narito si Madam ng Vice Minister para maghandog ng kasunduan. Nais lang malaman ng iyong ina ang iyong opinyon. Hindi mahalaga ang opinyon niya. Ang pag-asawa ay nasa kapangyarihan ng mga magulang at ng tagapagkasundo. Nakita ko na rin si Ginong Chiao. Napakaguwapo talaga. Isang karangalan para kay Lan ang magpakasal sa pamilya ng Vice Minister. Kaya pala noong nakaraan, inisan ako ni Xiao Yan. Nangilabot ako. Dito pala papunta. Si Xiao Yan ay isang hayop na nakadamit. Marami na siyang kabataang babaeng nasiraan ng buhay ng palihim. Kung magpapakasal ako sa kanya, masisira ako. Ngunit paano ko sasabihin sa inyo? Ganon pala. Kung gayon, hindi ko hayaang magpakasal si Lanner at magdusa. Inay, Naiintindihan ng iyong ina, Lanner. Marquez, sa palagay ko, kanselahin na lang natin ang usapin sa kasal. Kakakahanap ka ulang kay Lan. Hindi ko pa siya kayang pakawalan. Ate, Hindi mo pwedeng sirain ang buhay ni King Lan. Sabi nga, ang babaeng lumalaki ay hindi na mapipigilan. Kapag pinigilan, lalong magkakagalit. Hindi ba't nasa bilangguan ka? Sino ang nagpalaya sa iyo? alam ko ito. Siyempre, ang walang kwentang ama at si Vice Minister Xiao ang nagpalaya sa kanya. Ano naman ang kinalaman ni Vice Minister Chiao dito? payo ka USA inyo, madam. Mas mabuti pang pag-isipang mabuti. Bihira akong hingan ng aking anak. Ngayong humingi na siya. Bilang ina, kailangan kong tuparin ang kanyang hiling. Huwag kayong mag-alala, ako ang may hawak sa Yongihaw Mansion. Pipili tayo ng isang magandang araw upang itakda ang petsa. Gusto ng amang ito na ipagbili ang anak na babae para makuha ang pabor ni Minister Xiao. Ama, payag akong magpakasal sa Minister Xiao Mansion. Nasa inyo po ang lahat. Lan. Inay, ayos lang ako, may plano ako. Talagang payag kang magpakasal sa Minister Chiao Mansion? Eh, Napakaganda naman. Hay, umaasa pa ang amang ito na mapapabora ni Minister Xiao. Ano kaya ang itsura niya kapag nalaman niya? Na may relasyon din pala si Minister Xiao kay Fu Keiping. Ama, ngiti ka na lang habang maaga pa. Ang commander, kumakalat na ngayon sa lungsod, na ang mga Xiao at Shen ay magkakamag-anak. Bakit ba galit na galit ang commander sa balitang iyon? Kumakalat din sa kabisera na hindi siya interesado sa babae. Baka ang gusto niya ay ang anak ni Minister Chiao. Chiyo, ano ba ang ibig sabihin niya? Sabi sa puso niya na gusto niya ako, tapos magpapakasal sa iba. Niloloko ba niya ako? Ay naku, wala na. Kailan nagsabi si Chiao yan? Na gusto niya ang commander natin. Eh alam niya may gusto ito sa kapwa lalaki. At ginagalit niya ito ng ganito? Sa palagay ko, baka tunay na pag-ibig naman ang meron siya kay Shen Chiaoji. Kailangan mong maging mapagpatawad, dahil imposible naman kayo. Ang pag-ibig ay pagpapatawad, pagpapakawala, at taimtim na pagbati. Kahit gaano kagalit, hindi ka naman makikidnap, di ba? Mag-utos ng mga tao para makidnap. Sayang ang mga sinabi ko. Hay naku. Naku, hindi ko talaga maintindihan. Bakit ka magpapakasal sa pamilya Chiao? Wanso, paano nababagay sa iyo ang mukha ng bata na si Chiao yan? Kuya, kumalma ka, hindi matutuloy ang kasal na ito. Bakit? Siyempre, dahil kasalukuyang nasa Fuxing Restaurant. Si Fu Keiping at Minister Xiao na nagkakagulo. Kapag naibunyag ang relasyon ni Minister Xiao at ni Auntie Fu para sa dignidad ni Ama, hindi niya ako papayagang magpakasal sa Minister Xiao Mansion. Ganun pala, talagang may plano si Lanner. Kailangan kong mag-isip ng dahilan para sumama sina kuya at inay. Sa akin sa Fuxing Restaurant para mahuli sila. Kuya, inay, mula noong bumalik si King Lan sa kabisera. Hindi pa siya nakakakain ng masarap na pagkain dito. Kung hindi, kain tayo sa Fuxing Restaurant. Bigla ba tong hiling ko? Paano kung ayaw nilang sumama sa akin? Ziga. Ang dali mong pumayag. MM. Anong madali? Matagal nang gustong makipagkain sa'yo ni inay. 3 lang ba tayo? Sino pa ba ang kailangan? Siyempre, kailangan ang legal na asawa sa paghuli sa kabit. Kung maanyayahan ni inay ang asawa ng minister. Na sumama, mas maganda. Inga, dapat nga palang inimbitahan ang biyenan para pag-usapan ang petsa ng kasal. Papatawag ko ng tao para anyayahan ang asawa ng minister. Ito ba ang tinatawag na dugot laman? Sobrang naiintindihan ako ni inay at kuya. Noong araw ng pamamanhikan, parang hindi maganda ang mukha mo, madam. Akala ko, hindi ka nasisiyahan sa kasal na ito. Ano pang sinasabi ninyo, madam? Isang karangalan ang makapag-asawa sa inyong pamilya. Iyon ay swerte para kay Lana.
Ang buhay ng isang babae ay simple lang, sa totoo lang. Asawa at anak lang. Bata pa si Kinglan kaya hindi niya naiintindihan. Pero hindi ba ninyo naiintindihan, madam? 30 taon na kaming kasal ng asawa ko. Hanggang ngayon, sweet pa rin siya sa akin. Ganyan din ang magiging anak naming si Yan. Swertengswerte ang Kinglan ninyo. Huwag kang makinig sa kanya, Nay. Kahit walang magkagusto sa'yo. Kaya kitang buhayin, kuya. Hinay-hinay lang, ksiao lang. Inay, ikaw na ang mag-perform. Hindi ba yan ang boses ng hipag ko? Sa liwanag ng araw, nakakagawa sila ng ganito. Hindi ko inakala na ikaw, isang respetadang madam ng Marquess, ay hindi mo kayang kontrolin ang iyong hipag. Pinabayaan mo siyang makipagtalik ng walang hiya. Tama ang sinabi ng biyenan. Titingnan ko kung sino ang walang hiya na nakikipagtalik sa hipag ko. Tara. Umalis ka diyan. Ako na. Sino ang mang-abala sa amin? Madam. Naku, biyenan, ikaf pala? Hinay lang, Nay, nakikipagtalik ka pala sa iba. Aray. Ate. Madam, ang babaeng ito ang nangakit sa akin. Ciao lang, paano mo nasabi yon? Akala mo tagpiatangga ako? Kung walang butas, hindi lalapitan ng langaw. Kung talagang kaya mong kontrolin ang sarili mo, wala namang saysay ang pang-akit niya. Narinig ko na may isa pang anak si Chang Fiu. At si Minister Xiao pa ang nagrekomenda para makapasok sa akademya. Hindi ko alam kung coincidence lang ito. Siyempre hindi coincidence. Tulad natin ni ate mo. Kung hindi tayo magkapatid, bakit mo ako ililigtas ng walang dahilan? Ililigtas mo ako? Nga. Ay naku, ano ba pinagsasasabi ninyong dalawa? Huwag mong isapuso iyan, Vienan. Ginawa ni Minister Chow ang lahat. Para mapasok ang batang iyon sa akademya, siguradong may talino yon. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kilala ko ang asawa ko. Alam ko ang ugali niya. Ang batang iyon ay siguradong salbahe. Hoy Jingjing, maniwala ka sa asawa mo. Huwag mo akong tawaging ganyan. Si Jingjing, ang astig na asawa ni Minister Xiao. Palayo pala ay Jingjing. Hoy, sorry, hindi ko napigilan. Kung ganyan ka, huwag kang magalit kung gaganti ako. Baba ka diyan, kute. Aray. Ang likid ka o. Tara mga kababayan, tingnan ninyo itong si Minister Chow ng Ministry of Rights. May anak kami, tapos ngayon sa liwanag ng araw. Nagkakamabutihan pa sila nitong matandang ito. Masamang babae ka. Hindi ka ba nahihiya? Ikaw pa ang nagawa ng ganito, ikaw pa ang nahihiya. At ikaw, cute. Gusto mong sumikat? Sige, halika, ipakita natin sa lahat. Ang mukha mong cute. Es atingin ka o. Dapat kang ngang bagbugin hanggang mamatay. Magagawa Montag? Papatayin ko kayong dalawang malaswa. Teka, tiyahin, ingatan mo naman ang sarili mo. Ang pagbugbog, hayaan mo na si Kinglan. Siege. Ikaf na. Aray. Buti na lang itong batang ito ang gumawa. Kung zitsin Vinying, malamang kalahati ng buhay ko ang mawawala. Aray ka opo. Aray. Ayos, tama lang. Aray. Ikaf. Bakit mo pinagbuhatan ng kamay ang asawa ko ng ganito? Sinabi kong gawin mo, hindi yung totohanin mo. Hindi pa nga ako masyadong gumagalaw, nag-iinit pa lang ako. Azawa, aray. Mahal. Yingying. Ako. Ako. Hindi na ako ulit. Mahal, uwi muna tayo, anuman ang problema. Pagaling ka muna bago natin pag-usapan. Mukhang tahimik at mahinhin ang batang ito. Pero pag nanapak, grabe pala. Mapalad ang lalaking makakasama niya. Naku Yingshi, nawa ako sayo.
Anong magandang nangyari sa inyong mag-ina at ang saya-saya nyo? Tay, kwento ko sa'yo, kaming tatlo. Kumain kasama ang asawa ni Minister at hulaan mo. Nakita namin si Minister Chiao na may kabit, Mukhang matino si Minister Xiao, pero bakit ganun? Ang ginagawa niya? HMP, kawawa naman si Minister Xiao, samantalang ako at si Kaiping ay hindi pa nahuhuli. Tay, alam mo ba kung sino ang kabit ni Minister Xiao? Zeno? Baka hindi ka maniwala. Ang kabit ni Minister Xiao ay si Chang Fu. Tiong Fu. Fu Kaiping. Maki, ano ang nangyari sa inyo? Bala. Ngayon ko ilalabas ang huling patibong. Tay, bali ang anak ni Chang Fu ay kay Minister Xiao. Kaya nga sabi ko, bakit ba todo ang effort? Si Minister Xiao na ipasok siya sa academy. Kalokohan, ang bata ay malinaw na. Malinaf na ano? Bala. Akala ng tatay na anak niya, pero ang totoo ay kay Minister Xiao ang bata. Shenxiancheng. Ikaw ang pumalit sa anak ko. At pinaghiwalay kami ni Lanner ng maraming taon. Oras na. Para magbayad ka. Kin Van Rong. Shen Qinglan. Ang inyong masasayang araw ay tapos na. Marquez, pakinggan mo ako. Hindi ba kita inalagaan? Bakit ka sumama kay Minister Xiao? Anong nangyari sa inyo ni nanay? Umalis ka. Liang Yi, huwag kang makialam. Ito ay pagitan ko at ng iyong ama, Marquez. Ako ay isang babae lamang. Paano ako magtataksil sa'yo? Lahat-lahat ay sa pilitan ng Minister Chiao, General. Mukhang tama ang hinala ko noon. May relasyon talaga si nanay kay Minister Chiao. Si kuya ay anak ni Minister Chiao. Bakit mo hindi sinabi sa akin? General, Paano ko sasabihin sa iyo ang ganitong bagay? Tatanungin kita muli. Si Ziheng ba talaga ang anak ko? General, si Zeheng ay talagang anak mo. Kahit ganitong bagay ay hindi mo ako pinagkakatiwalaan. General, oo. Tatay, paano mo nasabing nanay? Si Lianyi at si kuya ay parehong anak mo. Tatay, kung hindi ka naniniwala, ngayon din. Magdudugo kami ni kuya para patunayan. Liang Yi, Sige, magdudugo tayo para patunayan. Ha? Ano ba? Ginising niyo ako sa kalagitnaan ng gabi. May gagawin pa ako bukas ng umaga. Kuya, gusto ka ni tatay na magdugo para patunayan. Ilagay mo lang ang dugo mo sa tubig. Magdudugo para patunayan? Anak talaga ako ni tatay. Bakit kailangan magdugo para patunayan? HMP, Zuempre. Dahil hindi ka anak ko. Nanay. General, ganito ka talaga sa amin ni anak? HMP. Tatay, paano mo nasabing nanay ang ganito? At si kuya, talagang anak mo, ano pa ang dapat gawin? Kung gayon, mula ngayon, susundin ko lahat ang sinasabi ninyong mag-ina, Sage. Usapang lalaki. Hinay-hinay lang, ate. Tatay, sila po. Hehe. Si hehe. General, ngayon ay naniniwala ka na sa akin? Naniniwala naman ako sa iyo, Kaiping. Pero alam mo naman ang sismis, kasalanan ni tatay. Ginising ako sa kalagitnaan ng gabi, bukas. Hindi ako makakapag-aral ng maayos, hahaha salamat anak. Mayroon pa akong isang inkstone na bigay ng emperador. Bukas ibibigay ko sa iyo, anak, hahaha. Hindi naman ako makatulog, pupunta na lang ako sa bar para uminom. Maaga pa, uwi na ako. Liang Yi, ano ang nangyari kanina? Si kuya, talagang. Nanay, sa susunod na ganito, huwag mo nang itago sa akin kung hindi ko nahulaan. Na si kuya ay anak ni Minister Chiao. Nauna akong naglagay ng alon sa tubig. Kung hindi, kayong dalawa ni kuya ay wala na. Mukhang talagang nandoon ka sa pari. Doon natutunan ang tunay na kakayahan. Sa pagkakataong ito, talagang salamat sa aking mahal na anak na babae. Shen Qinglan. Ang dahilan kung bakit niya inihayag ang aming relasyon ni Xiao lang ay dahil ayaw niya. Napakasal sa walang kwentang si Xiao yan.
Liani, huwag mong hayaan siyang magtagumpay. Huwag kang mag-alala, nanay, nakaisip na ako ng paraan. Hindi ko hahayaang ang babaeng si Shen Pinglan ay magmalabis ng ganito. Oy, zinubea kayo? Oy, alam niyo ba kung sino ang tatay ko? Ginoo, isang hamak na anak sa labas. May karapatan ka ba makipag-agawan sa akin sa tatay? Babasahin ko ang mga binti mo. Paano ka makakasali sa imperial exams? Hoy, kahabagan naman, Gino. Hindi na ulit, hindi na ulit. Ano? Binasag ni Xiaoyan ang binti ni Ziheng? Parang aso't pusa lang, nakakatuwa. Si Fu Ziheng ay paborito ng amang walang kwenta. Mauna ka na. Opo, Tatay, sa tingin ko ay tama ang ginawa ni Xiaoyan. May kasunduan ako sa pamilyang Xiao at ang Xiao ay may anak sa labas. Hindi maiiwasan ang away sa mana sa hinaharap. Oo, SI Xiaoyan. Ay para hindi magdusa si Lanner pagkatapos ng kasal. hindi lang ako ginawang tanga ng pamilya Chiao. Ang anak ni Minister Chiao ay binali pa ang binti ng anak ko. Paano ko matitiis ito? Noong una ay hindi ko naisip ng maayos. Hindi ko alam na ganito pala si Xiaoyan. Paano ko ipapasok ang anak ko sa impyerno? Kung ganito, huwag na lang itong kasal. Sino nagsabing bali ang binti ng kuya? Lianyi, ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala, tatay. Kamakailan ay natuto ako ng mahika sa bundok. Hindi nasaktan ang mga litid ng binti ng kuya. Ginamot ko na ang binti niya. Nagaling na? Mabuti naman. Talagang may natutunan siyang mahika, pero sayang, galing ito sa isang itim na asong engkanto. Ang tinuro ay ang soul devouring technique. Tatay, sabi ng master, ang Ed ay itim na asong engkanto. Kung mananatili siya sa bahay, baka magdulot ng kapahamakan. SI Kao. Mas mabuti na lang siyang ipakasal sa pamilya Xiao para matapos na ang lahat. At wala na siyang kinalaman sa ating pamilya. Minister Xiao. Tatay, nangako ka na susundin mo ang lahat ng sinasabi naming mag-ina. Huwag mong babawiin ang pangako mo. Ziege. Lanner, sabi nga nila, mas mabuting sirain ang 10 templo. Huwag sirain ang isang kasal. Mukhang may sariling desisyon din si Xiaoyan. Ang kasal na ito, ituloy na lang natin. Hindi pwede. Ngayon, nandito ako, si King Wanrong. Sinong may lakas ng loob na pilitin ang anak kong magpakasal? Matandang buha. Huwag mong apihin ang nanay ko. Nanay, okay ka lang ba? Hinawakan mo ang nanay ko. Lanner, okay lang ang nanay. Shenzi Ancheng. Si Lanner ang anak ko, ang pagpapakasal. Ay tungkol sa kanyang buong buhay na kaligayahan. Kung pipilitin mo siya, lalabanan kita ng buong lakas. Nagbabanta ka sa akin? Tingnan natin kung anong magagawa mo. Ang tatay at kuya ko ay nasa inspeksyon, malapit nang bumalik sa kabisera. Ang titulo mong Marquis, ito'y dahil sa mga nagawa ng tatay ko sa loob ng maraming taon. Kung gagalitin mo ako, papaalisin niya ito sa'yo. Kung mawala ang titulong Marquis, wala na talaga akong matitira. Hindi ako makikipag-away kay Kinwanrong. Nang direkta. Mahal, ilang taon na tayong kasal. Bakit mo kailangang magsalita ng ganyan kabigat? Siyempre naman, mahal ka o si King Lan. Kung ganong, huwag na lang ituloy ang kasal. Marquis, ang pangako mo sa amin ng anak ko, bakit hindi mo tinutupad? Tatay. Wala kayong karapatang makialam. Lumabas na kayo. Kung ganon, hindi na kailangang magpakasal si King Lan sa pamilya Xiao. Hindi mag-asawa si Xiaoyan. Paano kung patuloy na iniisip siya ng ating prinsi? Narinig ko hindi ako ipapakasal sa iba, Gu Jingxi. Ang saya-saya niya. Kung sakaling talagang magpakasal ako, baka puntahan niya at agawin ako. Nakaka-excite isipin. Naku, sayang talaga. Kuya Shen, bakit mo ako inimbita dito? Kasi bumalik na ang tito at lolo ko. Gusto nilang personal kitang imbitahin. Kuya Yingxi, pa sa simpleng hapunan sa amin sa loob ng 7 araw. Bakit personal na imbitasyon ang kailangan para sa akin? Kasi balak ng tito kong ipakasal sa'yo. Ang kaisa-isang anak niya, na si Kinjan. Ha? Paano mo nalaman? Si Kinjan ang bida sa kwentong ito. Nagpakasal sa matalinong at tusong si Gu Jingxi. Ang dalawa ay tunay na magkasundo, parang walang makakatalo. Umakyat sa trono bilang emperador at emperatrice. Libre lang ba? Tu? Pekingan ka unga. May gagawin ako pagkatapos ng 7 araw, baka hindi ako makapunta. Totoo ba yan? Ang iyong highness ay nagsasabi na ito ay totoo. Ito ay totoo. Sige, ako na ang magsasabi na hindi ka pupunta. Hindi ba yan ang anak ni Minister Chiao na si Xiaoyan? Kalimutan ang iyong mataas ay parindito. Munti ko na makalimutan tong taong to. Hindi ko alam sa kakawin ni Gu Jingxi. Kung sakaling patayin ko siya, kaya ba niyang protektahan ako? Kaya ba ako ipagtanggol ni Gu Jingxi?
Lalabas muna ako sandali. Naku, baka may mangyaring masama. Talaga namang pagdating sa mga bagay tungkol kay Ginoong Chiao. Kami, Your Highness, ay nawala ang aming paraan. Pasensya na po, Lola. Mava po kayo. Hindi ka o na po ulitin. Talagang hindi ordinaryo ang batang to. May ganito palang kakayahan. Bakit ka rin sumunod sa labas? Huvak ding Jingsha, brother. Naririnig din ang iniisip niya? Akala ko, yung mga kadugo lang niya ang makakarinig ng mga iniisip niya. Ito ay naging kapatid na si Jingshi. Maaari mo din. Pakiusap, ingatan mo ang sikreto niya. Para hindi siya matawag na kakaiba. Siyempre naman. Lola, mava po kayo. Lola, Tatay, bakit hindi mo tinupad ang sinabi mo? Bakit takot kay Kinwanrong? Isang babae lang yan. akala mo ba si Kinwanrong ang kinatatakutan ko? Ang kinatatakutan ko ay ang AMA at kapatid ni Kinwanrong. Si Kinfeng, ang ama niya, ay isang respetadong opisyal mula pa sa 3 dinastiya. Ang kapatid niya naman ay isang mangal na marquis, pinakamataas sa mga opisyal. At hayaan mo lang silang mag-ina na ganyan ang ugali? Hindi mo kami pwedeng ganyanin. Mag-ina kami. Huwag kayong mag-alala. May plano na ako. Kung gusto ni Kinwanrong ng patayan, hindi na ako magpapakabay. Anong plano mo, tatay? May ipinagawa akong peking sulat mula sa ibang bansa. Itatago natin ito sa silid-aklatan ng pamilya Qin. Pagkatapos, ako mismo ang magsumbong sa kanila. Malilintikan ang pamilya Qin at ang emperador ay maalala ang aking katapatan at patatawarin ang ating pamilya. Ang ganda nito, ang pagtataksil ay malaking kasalanan. Kaya, si Kinwanrong at ang magkapatid na yon ay tiyak na hindi makakatakas sa ganitong paraan. Si Zeheng ay maaring pumasok ng hayagan sa bahay ng Marquesa. Nakalimutan kong dalhin ang regalo para sa biyenan ko. Tatay, paano mo nakalimutan ang ganitong bagay? Mahal, pasok na kayo muna. Pabalikin na lang namin ni Lianyi para kunin ito. Siege. Kakaiba, sa alaala ko, wala namang masamang tatay sa kwento. Ang pagbalik para kunin ang regalo. Tatay. Lolo. Tito. Ito ba ang aking apo? Kamusta po lolo, kamusta po tito? Ang itsura ay talagang kapareho ng asawa ng kapatid ko. Tito, bakit ang sama ng sinabi mo? Kakaiba, ito ba yung pinsan na binalik na nagsasalita? Nasaan ang asawa ng kapatid ko? Hindi ba kayo sabay dumating? Tito, kasama sana namin si tatay. Pero nakalimutan niya ang regalo para sa lolo. Kaya bumalik sila ni Lianyi para kunin ito. Naalala ko, hindi naman sila para kunin ang regalo. Kundi para pumunta sa silid ng lolo at maglagay ng peking sulat na nagsasabing nagtataksil ang pamilya Qin. Gusto ni Chancheng na akusahan ang pamilya Qin ng pagtataksil. Ito ay malaking kasalanan na papatay sa buong angkan. Nagbibiro lang siguro si King Lan. Tita, tara na sa hapunan. Noong wala pa si Lolo sa lungsod, palagi niyang binabanggit kayo. Nakakalungkot, ang pamilya Qin ay puno ng katapatan. Pero inakusahan ni Shen Chancheng ng pagtataksil. Pinatay ang buong pamilya, si Lolo at Tito ay pareho. Nagpakamatay sa loob ng palasyo. Sinamantala ni Shen Chancheng ang pagkakataon para papatayin ang nanay ko. Ang kuya ko naman ay ipinatapon. Nang maglaon, ang pinsan kong ito ay naging reyna. At nabigyan ng hustisya ang pamilya Qin. Malamang ngayon ay nasa silid na ang masamang tatay at malapit ng magtagumpay. Gusto ko makita kung gaano kalakas ang loob ni Shen Chancheng. Nasaktan ang pamilya Qin. Tatay, lalabas muna ako. Tatay, bilisan Montag. Alam ka o. May pumasok na ba? Marquesa, kanina pa ako naglilinis sa hardin at wala akong nakitang pumasok. Kuya, hindi ba kumuha ka ng regalo para kay tatay? Bakit ka nasa malapit sa silid-aklatan? Baka nagkamali ako ng alala. Sinabi ng tindero na bukas pa makukuha ang pasadyang regalo. Ganun ah? Tito, sumama ka na sa amin ni Tatay Pawi. Huwag nating patagalin si nanay at ang iba pa. Wanrong, kumain ka ng marami, pumayat ka.
Pinapahirapan mo ba si Wanrong? Mama, huwag kang ganyan magsalita. Mahal na mahal ko si Wanrong. Paano ko siya pahihirapan? Paano ko siya pahihirapan? Ang tatay na walang hiya, para lang magpanggap wala ng hiya. Hindi niya pinapahirapan si nanay, paano naman itong babaeng si Fitake? Saan ba nanggaling ito? Chen Chancheng, may lakas ka palang magtago sa kapatid ko. May kabit ka. Kuya, bakit Montag naman nasabi yan? Mahal na mahal ko si Wanrong. Paano ako magkakaroon ng kabit? Wanrong, tulungan mo akong magpaliwanag kay Kuya. Mukhang tutunga ito. Kung saktan mo si Wanrong, handa akong ipaglaban siya kahit mawalan ako ng buhay. Isusumbong kita sa harap ng emperador. Ang tatay na walang hiya, ang dami na niyang ginawang masama kay nanay, hindi mabilang. Kuya, bakit Montag ako sinaktan? May lakas ka palang saktan ang kapatid ko. Ikaw ang sinasaktan ko. Kailan ko sinaktan si Wanrong? Tito, paano mo nalaman na hindi maganda ang trato ni tatay kay nanay? Pero ngayon, hindi dapat tayo magpadalos-dalos. Dahil hindi pa nakikipaghiwalay si nanay sa tatay na walang hiya. Kapag sinaktan natin siya, pag-uwi niya, siguradong sasaktan niya si nanay. Tito, bakit mo bigla na lang sinaktan si tatay? Dapat may dahilan ka. Sinaktan ng tatay ko ang tiyuhin mo, dahil siya ang may kasalanan. Pasensya na, tita, pero kanina pa kita gustong sabihan. Ikaw na ampon lang ng pamilya Shen. Anong karapatan mo para umupo sa hapag ng pamilya Pin? Nakakainis itong Kinzian. Noong wala pa si Shen Qinglan. Lagi niya akong minamaliit, ngayon mas lalo pa. Kuya, kahit ampon ako ng pamilya Shen. Pero apelido ko rin ang Shen, at ako ay tunay na anak na babae ng pamilya Shen. Oo, siyan, kahit ampong si Lian Yi. Pero pinalaki siya ng iyong tiyahin. Pareho lang sila ni Lanner. Dalawa lang ang anak kong babae, si Yuner at Lanner. Wala akong ibang anak, ganoon na nga. Noon piaman, naktaka na ako. Paano pwedeng maging tunay na anak ng tiyahin ang isang taong palaging gumagamit ng daya? Anak ng tiyahin. Mga simpleng trick lang yan, nagmamalaki ka pa sa harap ko. Mga simpleng trick lang yan, nagmamalaki ka pa sa harap ko. Anong nangyayari kay Lian Yi? Huwag kang masyadong magpakakumpiyansa. Lian Yi, sandali, tatay. Talagang karapat-dapat maging reyna sa hinaharap, kailangan talaga ng talino. Para makayanan ang mga intriga sa palasyo. Sino ba ang kumakalat ng sismis na magiging reyna ako? Pero kailangan kong humanap ng pagkakataon para makaalis. Ang liham na iniwan ng tatay sa silid aklatan ay isang malaking banta pa rin. Lolo, tito, nanay. Busog na ako, gusto kong maglakad-lakad sa bakuran. Siege. Hindi pa ako nakakapunta sa bahay ng punong ministro. Saang direksyon ang silid aklatan? Ang silid aklatan sa silangan ng bahay natin ay kailangan ng ayusin. Paglabas mo, lumiko sa kanan, tapos lakad ka lang ng kaunti, makikita mo na. Meron talagang liham na to. Pero bukas, isusumbong na ng tatay ang bahay ng punong ministro. Sayang naman kung hindi ko gagamitin ang magandang pagkakataong ito. Subukan kong linangin siya ng husto para makapaghiwalay na ang nanay. At makakuha ng kahit kaunting pagkakataon. Dumating ang emperador. Pagpugay sa emperador. Punong ministro, huwag kang mag-alala. Bakit po naparito ang emperador sa bahay ng isang matandang ministro? Sinusumbong ni Shen ang punong ministro sa pakikipagsabuatan sa dayuhan. Una akong naniniwala sa punong ministro. Pero si Shen ay manugang mo. Dahil kumakalat na ang ganitong sismis, dapat kong personal na tingnan. Shen Chancheng, mabuti ang treto sa'yo ng tatay. Ganito ka magpasalamat sa bahay ng punong ministro. Mahal, ito ang kaharian ng emperador. Ako ay lingkod ng emperador kung may nagbabanta sa bansa. Dapat kong isakripisyo ang sarili kong pamilya. Tatay, bakit ka sigurado? Natagpuan ng tatay sa silid aklatan ni Kinfeng ang mga liham niya sa kaaway na bansa. Ulat. Emperador, natagpuan namin ang liham na ito sa bahay ng punong ministro. Nakita Montag na? Ito ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ng punong ministro. Emperador, ang pamilya Qin ay lihim na nakikipagsabuatan sa kaaway, nagbabanta sa ating bansa. Labis akong nalulungkot, humihingi ako ng mahigpit na parusa sa pamilya Qin. Ama, ang punong ministro ay matagal ng lingkod, hindi siya makikipagsabuatan sa kaaway. Naniniwala ako na may malaking pagkakamali dito. Sa tingin ko, malamang ay nagmamalaki lang si Kinfeng sa kanyang mga nagawa. Gusto mong makipagsabuatan sa mga dayuhan para ibagsak ang trono at ikaw ang umupo. Anong karapatan mo? Kailan pa? Naging karapatan mo pagdahan ng punong ministro. Ikaf.
Tatay, ito ang tunay mong biyenan. Paano mo nagawang maging ganito? Cheer, ikaw ang aking tunay na anak. Ang usaping ito ng pamilya Kin ay hindi dapat makaapekto sa iyo. Kung pipilitin mong ipagtanggol ang pamilya Kin, huwag mong sisihin ang iyong ama kung hindi ka na niya mapoprotektahan. Kung mamatay si Shenchi, sakto para mamanahin ni Ziheng ang aking titulo. Punong Ministro Kin, ano pa ang maipapaliwanag mo ngayon? Ang inyong lingkod ay malinis ang konsensya, hindi kailangang magpaliwanag. Iyak na ito ay panlilinlang ng mga hama. Alam mo ba, kung hindi mahana, ang ebidensya ng panlilinlang sa pamilya Kin, ang buong angkan mo, ay masasangkot sa parusang kamatayan, pati ang pamilya ng iyong anak na babae, ay maapektuhan. Kahit na ang emperador ang magpataw ng parusa. Ang pamilya Qin ay hindi amin sa mga bagay na hindi naman namin ginawa. Lahat ng ito ay gawa ng pamilya Qin. At walang kinalaman ang aming pamilyang Shen. Tatay, ikaw ay manugang ng pamilya Qin at ikaw rin ay miyembro ng pamilya Qin. Hindi mo pwedeng tanggihan. Para lang makaiwas sa parusa. Tama siya, tiyuhin. Dapat tayong magkaisa sa hirap at ginhawa. Hindi. Inyong kamahalan. Matagal na kaming kasal ni Wanrong, ngunit matagal na kaming nagkawatak-watak. Naway ipagkaloob ng emperador ang pahintulot para kami ay makapaghiwalay. Mulan gayon. Ako si Shen Chancheng ay wala ng kinalaman sa pamilya Qin. Gusto ng tatay kong makipaghiwalay? Abay, magandang balita to. Nanay, ano pang hinihintay mo? Pumayag ka na. Shen Xiancheng. Napakabastos mo na talaga. Wanrong, huwag mo akong sisihin. Ikaw mismo ang gustong mamatay kasama ang ating mga anak. Anong magagawa ko? Qin, ikaw ang dating dalagang may talino ng daning. Noon, kung hindi lang humiling ang punong ministro sa akin, nagawing asawa si Shen Chancheng. Isang ordinaryong tao lang siya, hindi karapat-dapat sa iyo. Gayon. Nais na Marquess ng Yungi na makipaghiwalay sa iyo. Hayak ka, Bea? Inyong kamahalan, ang mga pangyayari ngayon ay nagbukas ng aking mga mata sa kasamaan ng mga tao. Naway pahintulutan kami ng inyong kamahalan na makipaghiwalay. Ipagkakaloob ko ang pahintulot para kayo ay makipaghiwalay. Mulan gayon. Ang anumang bagay na may kinalaman sa punong ministro ay hindi na dapat pakialaman ng Marquess ng Yungi. Salamat sa inyong kamahalan. Mabuti naman. Magiging legal na asawa na ang nanay ko simula ngayon. Ako na ang tunay na anak na babae ng pamilyang Hao. Mabuti naman, nanay. Malaya ka na es avakas. Binabati kita, nanay, sa paglayo mo sa amang walang kwenta. Ayong dalawang paslik, tumatawa pa kayo. Mamaya, hintayin ninyo ang pamilya Qin. Namamatay na lang. Tatay, huwag kang magmadaling maghusga. Hindi pa natin alam kung sino sa atin ang mauna. Ama, handa akong ipanagot ang aking buhay. Nakikiusap ako na imbestigahan muli, imposibleng magtaksil ang pamilya Qin. Nag-aalala ba siya para sa akin? Yingshi, alam ka na malapit ka sa apo ng pamilya Qin. Ngunit narito ang ebidensya. Bukod pa, aminado na ang punong ministro. Hindi niya gusto ang pinsan ko. Para sa akin siya namamagitan. Handang ialay niya ang kanyang buhay para sa akin. Gu Jingshi, huwag kang masyadong magmahal. Lanner, isang dalaga ka. Dapat kang maging mahinahon. Mahinahon na ako. Mahal na hari, pakidesisyonan na po ito. Kung ganong. Enggatauhan, Dali lang. binibining Shen, may sasabihin ka PABA? Kung gusto po ninyong hatulan kami, ipakita ninyo muna ang ebidensya. Narito ang ebidensya. Ano pa ang ipagdadahilan mo? Talaga? Pakitingnan po ninyo. Kung ano talaga ang hawak ninyong ebidensya. Ano ba ang laman ng balon ni Kinglan? Shen Kinglan, ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawa? Hahaha, isang dalaga ka. Na magsulat ng ganitong kabastos sa isang prinsip. Jingshi, basahin mo kung ano ang nakasulat. Minamahal na kapatid na Jingshi, ang puso mo'y tulad ng jede. Ang damdamin ko'y apoy na sumusunog. Kahit ang ulap at ulan ay lilipas, ang pagsinta ko'y mananatili. Shen Qinglan. Nako, bakit mo pa binasa ng malakas? Dalaga pa ako, nakakahiya. Naku, Punzo, gusto mo talaga si Jingshi, pero hindi mo naman pwedeng pilitin. Sino ang magtatanggol kay Jingshi? Ano ba ito? Paano nangyari ito? Tatay, nasaan ang liham ng pagtataksil? Paano ko malalaman? Walang liham ng pagtataksil. Ako lang po ay humingi ng pabor para sa ikatlong prinsipe.
Oh, tanong ko po sa inyo, mahal na hari, ang pagmamahal ng inyong lingkod na babae sa ikatlong prinsipe. Ay sapat na ba upang hatulan ang buong pamilya King ng kamatayan? Hahaha, hindi naman. Pakiusap, mahal na hari, ang inyong lingkod na babae ay hindi marunong magpalaki ng anak. Patawarin ninyo kami. Sige na. Kung ito ay isang malaking pagkakamali lamang, hayaan na natin ang mga nangyari ngayon. Ministrong Shen. Mahal na hari, ang pakikipagsabuatan sa mga dayuhan ay hindi isang bagay na dapat paglaruan. Hindi ko alintana kung sinasadya mo o hindi, pero binastos mo ang pamilya Qin. At binastos mo rin ako. Mahal na hari, kahabagan, alam ko na ang aking pagkakamali. Bienan, pakiusap tulungan ninyo ako. Kung ikaw at si Wanrong ay hiwalay na, ang iyong mga problema ay wala nang kinalaman sa pamilya Qin. Pakiusap, mahal na hari, gawin ang nararapat. Huwag ninyong isipin ang mukha ng pamilya Shen. Mabuti. Kung ganong, alisan ng titulo bilang Marquess ng Yongyi si Shen Chencheng at ipasa ang titulo sa kanyang anak na si Shenji at bigyan ng 30 palo, kastigo at hiwalayan. Maraming salamat, mahal na hari. Mga tauhan, Mahal na hari, kahabagan. Mahal na hari. Tatay, Mahal na hari, kahabagan. Akala ko hindi interesado si Jingshi sa mga babae. Pero meron na pala siyang gustong babae. walang kwenta ang tatay mo. Hindi niya kayang talunin. Paano niya tayo mapoprotektahan sa hinaharap? Nanay, kung alis tayo sa Marquesado, saan tayo pupunta? Nakalimutan mo, may ama ang kuya mo, si Vice Minister Chow. Kung hindi kaya ni Shen Chencheng, puntahan natin si Vice Minister Chow. Nanay, hindi tayo papayagang pumasok ng asawa ng Vice Minister sa kanilang bahay. Hindi, Bill. Ang mga ipon ni Shen Chencheng sa mga nakaraang taon ay nasa akin. Umalis muna tayo dito. Maghanap ng matitirahan at pag-isipan natin ang susunod nating hakbang. Tara na. Ang lakas ng loob mo itulak ako. Isang asong ulol ka lang. At nagpapakilala pa bilang Marquess. Ano ba yan? Azava. Asawa, lahat ng kasalanan ko ay akin. Nabulag ako at nauto ng mga traidor. Tingnan mo ang ating pinagsamahan sa loob ng maraming taon. Hindi mo ako pababayaan, di ba? Shenxiancheng. Hanggang ngayon nagpapanggap ka pa. Akala Montag ba hindi ka o alam. Ang nangyari sa iyo at kay Fu Keiping, Akala Montag hindi ka o alam. na si Shen Liani ay iyong anak sa labas. Kailan mo nalaman? Alam ko na ito noon pa. Kaya huwag kang magmalaki. Ang lalaking tulad mo, dapat lang na nasa altar. Para maging tahimik. Naintindihan ko na, pinapasunod mo ang batang ito. Papalitan ang liham na iniwan ko sa silid aklatan. Matagal mo ng plano na hiwalayan ako. Kinwanrong, ang lupit mo. Kasalanan Montag yan. Akala mo hindi ako mabubuhay nang wala ka? Sasabihin ko sa iyo, kapag wala ka, ako at si Keiping at Liani ay magiging masaya. Ang ibig mong sabihin, yung dalawang tumakas. Ano ang ibig mong sabihin? Tatay, hindi mo pa alam bago pa mangyari ito. Sina Fu Keiping at Shen Liani ay tumakas na. Ha? Ang babaeng si Fu Keiping, nagtaksil sa akin. Nasa kanya ang pera ko. Alis na tayo. Kinglan, ikaf talaga. Palagi kong naisip na si Shen Liani ay madiskarte. Tuwing uwi si Ed King yun, ay nag-ayos parang paboreal, lumalapit sa prinsep. Walang dugong kin ang mga ugali niya. Tama ang sinabi mo, pinsan. Pero pagkatapos nitong problema, may mas malaking problema pa ang naghihintay sa akin. Alam mo ba na ipapakasal ako ng emperador sa ikatlong prinsep? Alam ko. Hindi ka ba malungkot? Bakit ako malulungkot? siguro mauna na ako. Huy, Huwag umalis. bakit kagat kang alis? Umupo ka. Ayaw lang niyang harapin ako dito. Hindi, itong si Gajingshi. Akala mo ba ay gusto siya ng pinsan ko kaya siya umiiwas? Hindi ba? Ikatlong prinsep, huwag kang magkakamali. Hindi kita gusto. At hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Ang tatay ko ang nagpilit na pakasalan kita. Ang mga bida, political marriage lang talaga. May ibang gusto ang pinsan ko. Kaya nga si Gujingshi hindi makuha ang gusto. Naging baliw. Pinsan, sino ba ang gusto mo? Bakit hindi mo sinasabi sa amin, tong taon na to? Huwag na lang, siguradong hindi niya ako gusto. Huwag mong isuko, sabihin mo sa akin, pinsan kita eh. Es atuto lang, kung ganyan kang kabait, baka bulag lang yung tana yun.
Aya hindi kanya gusto. Hindi alam ng kuya kong to. Na siya pala yung bulag na iyon. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ah, ganun pala. Gujingshi, nahihilo ako, baka pwedeng. Ihatid mo na lang ako. CJ, Hoy, Huwag kayong umalis, paano na ako? lasing to, kung ano mang gawin niya, maiintindihan. Huwag mong sabihin hindi kita tinulungan, pinsan. Hui, Shenchi. Lasing ako. Magising ka muna, wag ka munang malasing. Nakita ko na si nanay. Lanner, nasaan ang kuya mo? Kakaluklok lang niya bilang bagong Marquis. Marami pa siyang gagawin. Ah, hindi ko masyadong alam. Baka kasi lasing siya kagabi. Tanghali na, hindi pa rin siya umuwi. Mukhang matapang talaga tong pinsan ko, baka sa susunod na mga araw. May apo na si nanay. Nagkabalikan na sina Cheer at Zian. Wanrong, mali ako, wanrong. Lumabas ka. Sino, yang mein Guardian? Madam, young dating marquee pa. Mula nang umalis siya sa mansyon, sa harap na lang siya natutulog. Kumakalat na yung sismis sa lungsod, sinasabing ang sama mo raw. Hindi mo na raw inaalala yung dating samahan. Yung mga ginawa niya, kailangan pa bang bigyan ko siya ng konsiderasyon? Palisin mo siya. Opo, Grabe tong tatay kong to, hiwalay na nga, nagkakalat pa ng chismis. Siniraan pa si nanay kung ganun. Huwag niyang asahan na magiging mabait pa ako sa kanya. Nanay, anak mo pa rin naman siya. gusto kong pumunta sa restoran. Hindi ako ng pag tatay. Lan er. Ano ba ibig mong sabihin? Siyempre, para makapanood si tatay ng magandang palabas. Ali, hindi ko inakalang patatawarin niyo pa ako. Tatay, Kahit papaano mag-ama tayo. kahit mabasag ang buto, magkadugtong pa rin ang litid, di ba? Hoi, sandali lang kayo dito. Pupunta muna kami ni Lanner para mag-order ng pagkain. Sige. Sige, kayo na. Tatay, uminom ka muna ng tsaa. Naayos na ba ang anak mo? Siyempre, nakyos up ako. Para mapalaki siya sa kapatid ng pamilya. Fu Kaiping. Ninakaw mo ang pera ko, tapos tumakbo kasama ang mga anak. Gayon, papatayin kita. Tanggang Shen si Ancheng. Akala pa niya anak niya si Ziheng. Ang tanga talaga. Ginulo lang ni Liani ang tubig. Naloko na siya, bulag talaga siya. Ikaf, Oy, ano ba ang gusto mo? Grabe kang manloko. Hoi, Pekingan Montag muna ako. Hoi. Tumahimik ka. Hindi na ako naniniwala sa'yo. hoy, masamang babae ka. Sir, siya ang pumatay. Sumama ka sa amin. Inwanrong, ikaw na naman ang may gawa, no? Pinarinig mo sa akin ang sinasabi nila. Kasalanan mo ito. Kung naging tapat ka lang sa akin pagkatapos ng kasal, hindi ka sana napunta sa ganito. Wala kang sisihin kundi sarili mo. Wanrong, ang lupit mo. Hindi ka ganyan dati, nagbago ka. Ganito na ako dati pa. Pero, dumating si Lanner. Kaya ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Tara na. Nanay, Lan er. Ina, gising ka, Ina. Schenkinglan. Dahil sa iyo. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Kaya ako naging ganito ngayon. Kahit mamatay ako, hindi kita pahihintulutan. Bilisan Montag. Tingnan ninyo na mabuti doon. Hoy, dahan-dahan ka, bilisan mo. Chiu.
Hari, bakit maingay sa labas? Dahil ba sa ikalawang prinsip na nagpakasal sa isang mahiwagang ikalawang prinsesa, kaya abala ang palasyo sa paghahanda ng kanyang kasal. Mahiwaga? Paano may mas mahusay pa sa kanya sa mundo? Hari, ano ang sinabi mo, Untak? Wala. Ang prinsesa ba ay nagdaraos ng piging sa palasyo ngayon? Oo. Kung paiging, pupunta si Yong Yihaofiu. Ang Crown Princess at Yong Yihao ay mga kapatid na lalaki. Tiyak na dumalo si Yong Yihao. Mabuti. Anong mabuti? Nakita ko na ang ikatlong hari. Walang anuman, may kaugnayan ako kay Shen. Kaya espesyal akong pumunta para dalhin kayo sa palasyo. Espesyal kang naghintay sa akin, bakit hindi mo aminin? Lagi niya akong nahuhuli, dapat ba akong manahimik? Kung nagpapahayag siya ng damdamin, dapat ba akong magunwaring nahihiya? At tumanggi? Lan er. Huwag mo nang isipin, pasok na tayo. Pumasok ka, ina. Kamusta, Hari? Kamusta, ate? Kamusta, ikalawang prinsipe? Ang asawa kong si Lianyi ay prinsesa ko. Noong kasal namin, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Di ko makapatid kayo ni Lianyi. Dito sa palasyo, may makakausap ka. Kaya pala wala akong nakita. Nabakas ni Shen Lianyi. Palibhasa ay naging prinsesa na pala siya. Sinabi mo dati na tutulungan mo akong alisin ang prinsip. Totoo ba? Huwag kang mag-alala, tutupad ako sa pangako. Gagawin kitang prinsep. Sana matupad mo ang gusto ko. Kakatwa, kanina abala ako kay Shen Lianyi. Parang may nakalimutan akong mahalaga. Naalala ko, sa kwento ay may piging ngayon. Ang alak na ibinigay ni Second Prince kay Gu Jingxi ay may lason na pampatay. Mga mahal kong kapamilya, kayong lahat dito ay pamilya ko at ni Yune. Hindi na ako magpapakipot, ako na ang unang iinom. Salamat, Crown Prince. Ano ang nangyari, Yingxi? Hindi ba gusto ang alak dito sa Crown Prince? Your Highness, ito ay alak na inalay ng Crown Prince. Paano naman masasabing hindi kasya ito kay Third Prince? Parang sinasampal mo lang ang mukha ng Crown Prince natin. Shen Lianyi, talaga namang matapang ka. Naglakas loob kang makipagsabuatan kay Second Prince laban sa taong aking. Halatang hindi na masaya ang Crown Prince, Gu Jingxi. Paano may tatakwil ang kagustuhan ng Crown Prince? Ngunit kuya, ang bango ng alak dito sa inyo. Bigla akong nawala ng kontrol. Ikaw talaga, Jingxi, ang may alam sa mga bagay-bagay. Ngunit paano ko siya mailigtas? Paano ko mailigtas si Gu Jingxi? Kung hindi, kukunin ko na lang ang alak ni Gu Jingxi at iinumin ko. Mas mabuti nang maparusahan ako sa pagiging walang galang kaysa mamatay siya. Yuner, anong nangyari sa iyo? Vala. Hindi talagang nalason siya. Sa mga kwento, ang mga bida ay may protagonist halo, di ba? Kuya, kanina ay napasarap si Jingxi sa pag-inom. Medyo nahihilo na siya at gusto niyang magpahinga sa side hall. Sige, magpahinga ka muna. Sige, ako na ang bahala. Kung hindi ko tutulungan si Gu Jingxi, mamamatay siya. Ang pagliligtas sa gwapo, ako na ang bahala. Nanay, umuwi na kayo ni Kuya. Huwag niyo na akong hintayin. Aalalayan kita. Gu Jingxi. Gu Jingxi, kumusta ka? Gu Jingxi. Your Highness, ano ang kondisyon ni Yingxi? Your Highness, Third Prince ay nalason ng Duan Changsan. Dahil sa sobrang dami ng nainom, wala ng pag-asa. Ano ang nangyari? Kanina ay maayos pa siya. Doktor, tingnan mo ulit ng maigi. Paano bigla na lang nalason si Jingxi? Kanina ay maayos pa siya, umiinom sa harap. Ngayon, bigla na lang nalason? Baka naman. May problema sa alak dito kay eldest brother. Pangalawa, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Ang silangang palasyo ay pag-ari ng prinsep. Paano magagawa ng isang ordinaryong tao na gumawa ng masama sa silangang palasyo? Bakan ka. Ang piging na ito ay sinadya ng prinsep. Balang-galang, si Jingxi ay aking kapatid. Paano ko siya sasaktan? Dahil nga siya ay iyong kapatid.
Ayaw mo siya gustong patayin. Kuya, matagal mo nang kinamumuhian kami magkakapatid. Hindi ka karapat dapat maging prinsip. Hindi ka karapat dapat maging prinsip. Sino ang karapat dapat maging prinsipe? Siempre ako. Kuya, hindi ko ibig sabihin yon. Iyan talaga ang ibig mong sabihin. Sayang lang. Nakatagpo ka sa akin. Siyempre, kakampi ko ang aking bayaw. Ate, ang halamang duyan ng bituka ay lason. Mahigpit ang seguridad sa palasyo. Kung bibilhin sa labas, hindi ito makakapasok ngayon. Bunso, alam ko ang mga bagay na ito. Ngunit, Ano ang magagawa natin? Ibig sabihin, ang pangalawang prinsipe at ang kanyang mga tao ay tiyak na magpapadala ng maraming tao palabas ng palasyo para bumili at ipasok ito. Nandito sila at ako ay isang ordinaryong babae. Hindi ko naman pwedeng bukas na tingnan ang mga tala ng pagpasok sa palasyo. Dalhin ninyo ang mga kamakailang tala ng pagpasok sa palasyo. Naku, nakalimutan ko ito. Ito. Pangalawang kapatid, ang iyong mga tao ay madalas lumabas at pumasok sa palasyo para bumili ng lason. At nang mahuli ng mga gwardiya, sinabi nilang pambubog lang. Ngayon, ano pa ang iyong paliwanag? Huwag mong sabihin na kami ang naglason sa pangatlong prinsip dahil lang sa isang tala. Huwag kang magsinungaling. Ang mga babaeng lumabas ng palasyo ay nakista sa pagtatanong. Lalaman natin. May ebidensya at saksi. Kaya magpaliwanag kayo sa harap ng amang hari. Dalhin ninyo sila at hintayin ang hatol ng amang hari. Opo. Ako ang gumawa, ano naman? Ang pangatlong kapatid ay namatay sa iyong palasyo. At ang sismis ay mapanganib. Ikaw na prinsip ay tuturing na kasabwat sa pagpatay sa iyong kapatid. Akala mo ba magtatagal ka sa pwesto? Sino ang nagsabing patay si Gu Jingxi? Magandang araw, pangalawang kapatid. Jingxi, okay ka lang. Gu Yingxi. Hindi ka patay. Siyempre, ako ang nagligtas sa kanya. Gu Jingxi, kumusta ka? Gu Jingxi. Ang bida sa libro na puno ng sigasig ay nagwakas ng ganito. Pero, ikaw ay tao ko. Ikaw ay tao ko. Hindi kita hahayaang magmukhang ganyan. Imposible ito. Imposibleng walang lunas ang Duan Changsan. Sa tingin mo ay walang lunas, ngunit ako ay madali lang itong nalutas. Dalhin mo siya. Bitawan mo ako. Hindi ako matatalo. Hindi ako matatalo kay Shen Qinglan. Bitawan mo ako. Mukhang tama si Yunia. Si Qinglan ay tunay na diyosa. Ito lang ang dapat kong gawin. Ako naman ay asawa ng iyong ate. Malaki ang naitulong mo, kaya dapat kang gantimpalaan. Ano ang Heiling Montag? Sabihin mo lang. Nais kong humiling ng kasal. Hiniling niya sa kanyang kuya na ipakasal siya sa akin. Gusto niyang pakasalan ako. Talagang matapang si Lan nagpakasal siya sa harap ng publiko. Pero siya at ang third prince ay dapat na rin magkatuluyan. Hinihiling mo ba na ipakasal kita kay Jingxi? Siyempre hindi, nais kong humiling ng kasal. Para sa aking kuya na si Shen Chai. At sa anak na babae ng Prime Minister na si Kim Jan. Naisip mo na ba ito? Biyaya ito. Sigurado ka bang para sa iyong kuya ang hiling mo? Matagal bago nagkatuluyan ang kuya ko at pinsan ko. Kaya gusto ko na silang ikasal agad. Kung ganon, itatala ko ito. Bukas, hihingi ako ng pahintulo sa emperador para sa kasal ng iyong kuya. Pasalamatan mo ang Crown Prince. Salamat sa Crown Prince sa pagtupad sa aming kahilingan, Brother Jingxi. Huwag mo akong sisihin, ang aking bunso ay nagmamalasakit sa akin. Nagkakamali ba ako? Bakit parang desperadong magpakasal ang lalaking ito? Shen Chai, tanggapin mo ang utos. Sa ngalan ng emperador. Nabatid na si Marquis Shen Chai ay tapat at masipag. Matapat at marangal si Qin Jan. Ay may magandang asal at kaakit-akit. Ngayon ay itataguyod ang kanilang pagsasama. At ikakasal sa susunod na tagsibol. Tinatanggap ko ang utos. Crown Prince, ano ang parusa? Kay Shen Lianui? Naawa ang emperador sa kanyang kapatid, kaya pinatawad niya ang second prince. Pinagbawalan lang siya at si Shen Leni. Sawayang palay sa loob ng kalahating buwan. Kaya't nakapatid KOSI Shen Liani. Pero simula nang dumating si Qinglan, para siyang nag-iba ng pagkatao. Lagi may kontra sa akin. Natatakot ako, baka gawan niya ng masama ang bunso. Yun din ang kinakatakot ko. Nasaan ngayon si Qinglan? Pupunta muna ako para bisitahin siya. Nasa Harden SI Qinglon, Your Highness.
Hindi ba sinabi mong matutulungan mo akong makuha ang gusto ko? Bakit ngayon ako nakakulong sa palasyo? Hindi ko iyong kasalanan iyon, Your Highness. Paano ko malalaman na kaya ni Shen Pinglan? Nalunasan ang laso ng Duan Changsan? Kung wala kang alam, para saan pa kita? Huwag po kayong magalit, Your Highness. Kahit hindi ko kayang talunin si Shen Pinglan, kaya ng aking maestro. Bukas, lihim akong lalabas para anyayahan siya. Marami siyang paraan para matupad ang nais ninyo. Maaari pa ba kitang pagkatiwalaan? Your Highness, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Di maganda ka na. Opo. Hay! Ang boring dito, walang cellphone, walang mababasang comics. Hindi katulad ng aking taik Su Zhenjing. Ano ang Taik Su Zhenjing? Ano nang ginagawa mo rito? Pinakasundong ikasal ang kuya mo, ipinadala ako para maghatid ng utos. Talaga? Ang galing naman. Noon, muntik ka nang ikasal kay Kinjan. Hindi ka ba nang hihinayang? Hindi, maganda si Qin at magaling si Shen. Masaya ako para sa kanila. Mukhang nabago ko talaga ang orihinal na kwento. Kaya hindi na gusto ni Gu Jingxi ang pinsan ko. Bakit niya ako sinasama? Kay Kinjan? Hindi ko gusto si Kinjan, gusto kita. Ano? Nag-confess ba siya kanina? Nalason ako ng Duan Changkao, dapat ay namatay na ako. Bakit nila kayong kailangan ako? Ano pa ba dahil mahal kita? Kung hindi dahil sa iyong kagandahan, hindi kita pababayaang mamatay. Hindi ko ito karaniwang ginagawa. Huwag mo nang ulitin. Delikado masyado. Hinawakan niya ako. Gusto ko siyang halikan, gusto kong yakapin. Pwede ang una, pero hindi pa ang pangalawa. Ha? Sinabi niyang pwedeng halikan ko siya. Naririnig ba niya ang iniisip ko? At hindi lang ako. Kuya Shen, naririnig din ng iyong ina. Ha? Ikaw ang aking ina at ang aking kuya. Naririnig nila ang aking mga saloobin. Kung hindi, paano mo ipapaliwanag ang bawat pagkakataon na nagkakasundo tayo? Naiintindihan namin ang iyong iniisip. Eh yung mga dating lihim kong iniisip. Narinig ko lahat. Mga kasama, sino ba nakakaintindi? Parang gumuho ang langit. Walang problema, pareho rin ang nararamdaman ko sa'yo. Nakakailang naman. Kung hindi lang tanghali, tiyak na sasaluhin siya ng ating ninuno. Babalik ako mamayang gabi. Pwede bang kunwari hindi mo narinig? Hindi ba pwedeng ganun? Master, tulong Montag ako. Hindi ba tinuruan na kita ng mga spell? Bakit ganito pa rin ang itsura mo? Shen Pinglan, hindi ko alam kung anong uri ng demonyo siya. Hindi ko talaga kaya siyang labanan, kaya naparito ako. Upang humingi ng tulong sa inyo, Master, na sumama sa akin sa palasyo. Para tulungan ako labanan ang demonyong iyon. Balita ko, ang mga emperador ng mundo ay may dragon's aura. Hindi basta-basta malalapitan ng mga masasamang espiritu. Ngayon, itong Shen Yang, naging ikalawang prinsesa, at nahanap ko rin ang Soul Gathering Cauldron. Ilalagay natin ito sa kwarto ng emperador, at kapag naubos na ang kanyang kapalaran, magiging Diyos na ako. Sige, sasamahan kita sa palasyo. Salamat, Master. Ngayon ang unang date natin. Saan mo gusto pumunta? Dadalhin kita. Saan kaya? Pag-isipan ko muna. Ang inyong kamahalan, may nangyari sa emperador. Sasama ako sa'yo. CJ, Kakaiba, wala akong maramdaman na pulso. ang biglaang pagkakasakit ng ama ay tiyak na may kinalaman sa pangalawang prinsipe. Hindi lang natin alam kung anong uri ng panlilinlang ang ginamit nila. Malamang ito ang problema ng cauldron. Paano mo nasabi? Ang cauldron na ito ay tinatawag na Soul Gathering Cauldron, isang sinaunang kasangkapan ng masama. Unti-unting sinisip nito. Ang dragon's aura ng emperador hanggang sa mawala ang kanyang pag-iisip. At maging tauhan. Kaya kanina nung tinignan ko ang pulso ng emperador, wala akong maramdaman. May paraan pa bang maliligtas ang ama? Simple lang, sirain lang ang cauldron. Umatras ka. Ano nangyari, Master?
May nakwasak NG Solgatiring Kauldron. Tiyak na yung Shen King Lan yung. Walang ibang may kakayahang gumawa ng gayong mataas na mahika kundi siya. Bilisan mo at hulihin siya. Sinira niya ang aking kawa. Hindi ko siya pababayaan. Shen Pinglan, bakit ka lumabas mula sa palasyo? Ang nga ay isang kakailangan. Bigla. Ano naman? Ang cauldron na iyon ay pinaghirapan kong makuha sa pamamagitan ng maraming pagsubok. At bigla mo na lang sinira. Ano ang masasabi mo? Ano naman? Madali lang nasira ang cauldron ng mahawakan ko. Totoo ba ito? Ano ka, Bea? Anong uri ng halimaw ka? Ang galing mong magparatang sa iba habang ikaw ang salarin. Anak, kung sinabi mo lang na may ganitong magandang spiritual energy jar, hindi ko na kailangan pang sumipsip ng dragon energy ng emperador. Tingnan natin kung may buhay ka pa para makuha ito. Hayaan mo akong subukan ang kakayahan mo. Kahit gaano kalakas ang mahika mo, hindi ka makakatakas sa pagpigil ng Golden Hu. Kinlan, Umalis ka dyan. Wala ka nang magagawa ngayon. Hintayin mo lang na kunin ko ang iyong spiritual energy. Sige, subukan mo. Master, kaya ba ito? Malaki ang kakayahan ni Shen Pinglan. AMEA, hindi mo ba nakikita na hindi siya gumagalaw? Master, patayin mo na siya. Huwag magmadali. Hintayin mong maubos ko ang kanyang spiritual energy. Kinlan, Okay lang ako. Ang galing NG teknike na ito. Pakiramdam ko ay pangpuputok ang balat ko. Shen King Lan. Palam na. Ikaf, nakawala ka sa aking Golden Hu? Ito. Mahirap ba? Anong gagawin natin, Master? Black Dog Demon, ang dami mong kasalanan at balak mo pang saktan ang emperador. Ngayon din ay tatapusin ko na ang iyong buhay. Sino ka talaga? Makinig ka, ako ang Mystic Void Ancestor mula sa Taixu Realm. Ava, Aray. Your Highness, kahabagan. King Lan, hindi. Ancestor. Pakiusap, patawarin mo ako. Shen Liani, nagnakaw ka ng evil arts, gumawa ng masama at balak mong saktan ang emperador. Hindi kita papatayin. Ang iyong kasalanan ay pagpapasiyahan ng emperador. Shen Qinglan, ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Ikaw ba ang diyosa na ipinagkaloob ng langit sa ating kaharian? Hindi ko po kayang tawaging Diyosa sa harap ng emperador. Ito ay dahil sa kabutihan at pagmamahal ng emperador sa bayan, kaya't hindi nasira ng masasamang espiritu ang ating kaharian. Ang pangalawang prinsip ay tinanggalan ko na ng titulo at ipinatapon sa malayong lugar. Si Shen Lianyi ay ipinakulong ko na. Sa piitan at papatawan ng parusang kamatayan sa takdang araw. Ngunit ako ay hindi pa nakakaisip na nararapat na gantimpala para sa iyo. Naisip ka una. Ibibigay ko sa iyo ang aking pinakamamahal na pangatlong prinsip. Bilang iyong asawa, ano sa palagay mo? ayaw mo bang pakasalan ako? Ang lahat ng aking ginawa ay mula sa puso at hindi ko kailangan ng gantimpala. Ngunit kung ang emperador ay talagang nais magbigay ng gantimpala, nais ko humiling para sa mga kababaihan. Ng isang pribilehiyo. Oh. Sabihin mo, huwag kang mahiya. Naghihiling ako sa emperador na maglabas ng bagong kautusan. Payagan ng mga kababaihan na pumasok sa paaralan at magkaroon ng parehong pagkakataon. Na maglingkod sa gobyerno tulad ng mga lalaki. Ito ay... Ama, ang ibig sabihin ni Kinlan ay ang ibig sabihin ko rin. Mula noon, maraming kababaihan ang naapi dahil sa kanilang puri. At marami rin ang hindi nakakapagpakita ng kanilang kakayahan. Ama, mahal mo ang iyong mga anak, pakiusap tingnan mo ang mga kababaihan na nabubuhay sa hirap at pagdurusa. Sige na. Nakuha ninyo ang aking loob. Mukhang ang tradisyonal na kaharian ng Danin ay kailangan talagang magbago. Mabuti ang desisyon ng emperador. Bunso, narinig ko na 1 kilos mo lang ay natalo mo ang demonyong itim. Wow, ang galing montak. Talaga ka dapat maging ko, Shashi. Lanner, buti na lang ligtas kang nakabalik. Ah, Ito, tumayo ka. Si Inang Shenliani ay nahatulan na. Tapos na ang lahat. Hindi na ako kailangang magtago pa sa inyo. Sa totoo lang, hindi ako si Shen Qinglan.
Ako ay ang dakilang alamat ng taik Su Zenjing at dahil sa aking pagsubok sa kidlat. Ako ay napunta sa katawan ni Shen Qinglan. Hindi ay isin. Ang paghihirap ni Fugaving at Shen Yani. Ginaganon ka nila kaya nagkunwari akong anak mo. Ang tagal ko ng kasama mo. Pwede mo akong saktan o murahin. Lan Tumayo ka na. Lanner, paano hindi makikilala ng ina? Ang sariling ana, mula pa sa simula. Alam ka una. Iba ka sa Lanner na nasa isip ko. Pero nang makita kong wala kang masamang intensyon, hinayaan ko na lang. Oo nga. Kahit hindi ka tunay na kapatid, kung wala ka, nang ako'y umuwi noon, binal na sana ang paa ko. Lan Ikaw ang nagligtas sa pamilya natin, ang iyong puso ang nagligtas sa lahat. Kaya. Ikaw ang tunay na anak ng ina. Ina, Maaari ba akong magtanong? Una, humingi ka ng basbas para sa kasal ng kuya mo. Pangalawa, humingi ka ng biyaya para sa mga babae. Sa paningin ko, sa mga plano mo, wala ako. Hindi ang puso ko. Ang unang nagbunyag ng nararamdaman ko sa'yo. Gujingshi, mahal na mahal kita, pero... Para sa akin, hindi lang pag-ibig ang importante. Ako ang Sonalos. Libu-libong taon nang nabubuhay, nasanay na sa lungkot at saya ng mundo. Mahirap para sa kuya ko at kaisa na umabot sa ganito. Kung hindi ako nagsalita, hindi sila magkakatuluyan. At saka, basta't nagkakaintindihan tayo sa tingin ko. Hindi kailangan ng tiyak na resulta. Pero yung mga babae, kulang sila sa tulad kong tatayo sa harap ng emperador para ipaglaban ang kanilang karapatan. Alam kong ayaw mong makulong sa tabi ko. Bilang isang prinsesang puro ginhawa, karapat-dapat ka sa mas malaking mundo. Ang ganda at angkan ay hindi mo pinakamahalaga. Gusto kita dahil sa pagkamuhi mo sa kasamaan at tapang mo sa pagprotekta sa pamilya. Gujingshi, sumama ka sa akin sa TX si Dead Dance. Napakaganda doon. May dalawa pang malikot na espiritong bata. Sige,